Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1641 mangyaring maging ligtas. 1641. Nagtatakang tumingin si Ning Zimo sa lalaki. Akala niya ay ayaw ni Ye Fan na mangabala sa mga taong ganito ang antas, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, binaril pa rin ng lalaki. Sina Zhou Qingxie at Liu Shengjai ay tumingin kay Kai Zhengguo na walang kapangyarihang lumaban, at natakot na sila. Ako ang magbabayad. Ako ang magbabayad. Hindi, sasama ako at sasama ako. Dalawa kayong nag-aaway para sa akin, sa takot na madamay, paano pa kaya ang pagkukunwari ng isang sikat na sinaunang martial artist? Ayaw silang tingnan ni Ning Zimo, kaya lumapit si Xiao Zhao at ibinaba sila para mawalan ng pera para bayaran ang bayarin. Ikaw, sino ka ba? Si Kai Zhengguo ay naparalisa sa lupa, puno ng takot at ayaw tumingin kay Ye Fan. Kinuha ni Ye Fan ang huling buga ng sigarilyo at sinabing, "Sino ako, nasabi ko na." Biglang nagpakita ng gulat ang mga mata ni Kai Zhengguo, "Ikaw. Ikaw talaga." Malumanay na sinabi ni Ye Fan, "Kayong mga taga-Ancient Martial Arts Association. Hindi kayo sapat na kwalipikado para magsimula ng asosasyon." Pagkatapos sabihin iyon, lumapit si Ye Fan at niyakap si Ning Zimo, naglalakad patungo sa tea house. "Ninger, kain na tayo, gutom na ako." Oo, umiti si Ning Zimo at kasabay nito, iniabot niya ang kanyang kamay upang senyales na madadala si Kai Zhengguo. Ang mga tao sa paligid na orihinal na gustong makita sina Kai Zhengguo at Ning Zimo na, naglalaro kasama ang mga master, ngayon ay pinanood si Ye Fan na umalis ng may matinding pagkamangha na may hindi mabilang na komplikadong mga mata. Kahit na hindi sila sigurado kung si Ye Fan ay isang sword god, ang eksena ngayon ay nagbigay sa kanila ng mas malalim na pag-unawa sa background ng Purple Bamboo Forest. Pagdating sa sariling tirahan ni Ning Zimo, umupo si Ye Fan sa hapagkainan at hinimas ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa masaganang pagkain. "Oops, matagal na akong hindi kumakain dito, miss ko na talaga ang mga araw na kumakain ako dito." Si Ning Zimo, habang tinutulungan ang lalaki na maghain ng pagkain, ay bahagyang nagreklamo, "Asawa, bakit ngayon ka lang kumilos? Gusto ko pang subukan ang aking kakayahan, bihira lang magkaroon ng magandang kalaban." Saglit na natigilan si Ye Fan, at nahihiyang ngumiti, "So gusto mong mag-shot? Haha, sabihin mo kanina. Sa harap ko, kung gusto mong hawakan ang babae ko, syempre gagawin ko. Kung may bisita dito, papatayin ko siya." Nakaramdam ng kasiyahan si Ning Zimo matapos itong marinig, at sinabing, "Talaga bang wawakasan mo ang Ancient Martial Arts Association? Maaga o huli? Maghiwa-hiwalay kaagad at iligtas ang gulo," sabi ni Ye Fan, at hiniling kay Exi Lin Yuan na buuin ang mga regulasyon, nagsimulang i-regulate ang sinaunang mundo ng martial arts, at ipinaliwanag ito sa babae. Sa katunayan, sa pananaw ni Ye Fan, sa sandaling sinimula ni Exi Lin Yuan na ituwid ang sinaunang martial arts world ng Xia Kingdom ayon sa kanyang mga intensyon, dapat na ipagbawal ang sinaunang martial arts association. Ang mga taong ito na nagbabalak gumamit ng sinaunang martial arts para kumita ay tiyak na magdadala ng bigat ng pagkakatay. Anyway, sooner or later, matatanggal na sila. Nang marinig ni Ning Zimo ang balita, medyo nagulat siya, totoo na ang araw ay sumisikat mula sa kanluran. Ang ating Panginoon ng Impyerno ay magkakaroon ng araw ng pag-aalala tungkol sa bansa at sa mga tao. Sabi ni Ye Fan habang nag-e-enjoy. Sa sandaling ito, may lumabas na email message sa telepono ni Ye Fan. Binuksan ito ni Ye Fan at nalaman na ito ay isang plano mula kay Exi Lin Yuan. Pagkatapos ng isang mabilis na pagtingin, hindi napigilan ni Ye Fan ang pag-iling habang nakangiti, ang batang ito, marami siyang ideya. Pagkatapos sabihin iyon, sumagot si Ye Fan kay Exi Lin Yuan ng dalawang simpleng salita sa email, "Tama. Tingnan ko, ano ang sinabi ng tagapayo ng militar." Walang pakialam si Ning Zimo sa pagkain, kinuha niya ang telepono at tiningnan ito. Hindi nagtagal at lumiwanag ng husto ang mga mata ni Ning Zimo at sinabing, "Ito ay kawili-wili. Ito ay magbabago ng langit, ngunit, asawa, pumayag ka sa ganoong plano, medyo hindi ka tulad mo. Palagi kang mahilig magtago, hindi ba?" Kinuha ni Ye Fan ang isang nilagang binti ng pato, kumagat, at sinabing, "Gusto kong maging mahina at komportable, ngunit tulad ng nakita mo ngayon, hindi maganda para sa akin na maging mahinahon. Darating pa rin sa iyo ang problemang darating. Halika. Sa kasong ito, magagawa natin ito sa isang hakbang." Pagkatapos ng insidenteng ito, umayos na ang lahat, at makakapag-relax kami ng mas matagal. Nakangiting tumanggo si Ning Zimo, umupo, at naglagay ng ulam sa mangkok ng lalaki. "Halika, subukan ito, sariwang ligaw na puting guhit na isda, at itong piniritong bean curd na may inaamag na pinatuyong gulay. Ninger, hindi mo ba ako binigyan ng malalaking tonic na bagay noon? Naalala ko na binigyan mo rin ako ng mga buntot ng kangaroo. Bakit ka naghahanda ng mga magagaan na pagkain ngayon?
Ngumiti ng masama si Yefan, baka natatakot ka sa akin. Binigyan siya ni Ning Zimo ng isang galit na tingin, sino ang natatakot sa iyo? Hindi dahil sa wala kang masarap na pagkain sa labas. Pwede bang ganoon din ngayon? Masayang sinabi ni Yefan, dahil hindi ka natatakot sa akin, sabay tayong maligo pagkatapos ng hapunan at mag-practice. Namula si Ning Zimo, sa araw, mayroon pa akong para sa mga bisita, humanap ka ng iba. Walang pakialam si Yefan dito, kahit sabihin ng babae na hindi pa rin niya ito pinalabas ng kwarto pagkatapos ng hapunan. Pagkatapos manatili sa tea house hanggang makalipas ang 3:00 ng hapon, si Yefan ay nagmaneho pa uwi. Susunduan niya ang grupo mula sa paaralan, ngunit ang pagmamaneho ni Pag-ani sa kindergarten ay hindi nararapat. Sa sandaling nakauwi siya at ipinaroda ang sasakyan, nalaman ni Yefan na dumating si Mumumo sa bahay. Girl, bakit ka bumalik ng kapital? Hindi ka pa ba nagbabakasyon? Tanong ni Yefan. Habang si Mumumo ay patuloy na tumatanda, ang kanyang hitsura ay nagiging mas maganda, at ang kanyang figure ay namumukod-tangi din. Ngunit ang batang babae na ito ay namumukod-tangi bilang isang feisty at self-willed, sa pangkalahatan ay hindi nanggigitata, nakasuot ng isang lumang maluwag na puting uniforme sa baseball, itim na slim na pantalon na nakabalot sa kanyang mahabang binti, tulad ng isang dekadenteng otako. Si Tita Jiang at Zhou Xinjiang ay nanood ng mga TV shopping advertisement na nagustuhan ng matanda, si Ji Wanqing ay abala sa kusina, at ang babae ay nakahiga sa sofa habang nakatingin sa kanyang telepono. Nang marinig ang boses ni Yefan, itinaas ni Mumumo ang kanyang ulo at ikanaway ang kanyang kamay upang kumustahin, pagkatapos ay patuloy na tumingin sa kanyang telepono at sinabing, ang symphony orchestra ng paaralan ay gumaganap sa Huahay, babalik ako ng ilang araw, gayon paman, mas mabuting manatili sa isang hotel. Manirahan sa bahay. Alam ba ng ate mo? Tanong ni Yefan. Tinawagan ko ang aking nakatatandang kapatid na babae, ngunit ang aking nakatatandang kapatid na babae ay bumalik lamang sa pamilyang Xuanming, ano ang magagawa ko? Mumumo pouted. Natagpuan ni Yefan na hindi man lang siya nilingon ng babae, at makatuwirang sabihin na nawala siya ng ilang sandali, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kalungkutan. Sabi ko Mumumo, noong guro, mo ako, nirerespeto mo ako, pero ngayon hindi mo na ako tinitingnan kapag nagsasalita ako. Nanlumo si Yefan, ilang tao sa mundo ang nagmakaawa na makita siya, sinabi sa ilang salita, mabait ang babaeng ito, at gusto niyang baliwalain ito. Nagpout si Mumumo at inusenteng tumangala, pakiusap, bakit hindi na kita iginagalang? Sasabihin ko sa iyo kung tatanungin mo ako. Hindi ako nagbabasa ng nobela. At saka, ilang taon na tayong magkakilala, ngayong pamilya na tayong lahat, ano ang sinusuot mo? Kailangan mo bang makipagkita para batiin ka? Ano ang paglalagay sa hangin? Kahit na paggalang. Namula si Yefan at medyo napahiya. Nasa tabi niya sina Tita Jiang at Zhou Xinjiang. Tumatawa ng walang sinasabi. Ubo-ubo. Kinailangan ni Yefan na ibahin ang usapan at sinabing, wala akong katulad na kaalaman sa iyo, kukunin ko ang grupo. Kailan? Narinig ito ni Mumumo, bigla siyang naging interesado, pagkatapos ba ng klase? Haha, hindi pa ako nakakapunta. Sinundo ko na ang mga bata sa paaralan, kaya pupunta rin ako. Tumalon si girl sa sofa at tumakbo sa pinto para magsuot ng sneakers. Kabanata 1642 bumaba mula sa langit ang kasawian. 1642. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, nakakagulat ito. Gayunpaman, ayon kay Su Qingzhou, ang munting auntie na ito na sina Mumumo at Tuan-Tuan ay napakalapit. Bagamat 2 beses pa lang silang nagkita, posibleng mapaglaro si Mumumo at mas nakakasundo si Tuan-Tuan. Lumabas ang dalawa sa pinto at nalaman na sumasakay si Yefan sa subway para sunduin ang kanyang anak. Nena si Mumumo saglit, napakalaking boss mo, nag-aatubili kang magmaneho ng kotse para sunduin ang iyong anak. Huwag magsalita ng walang kaparirikon, handa kang hamarang sa kalsada at mag-isa kang magmaneho, nakangusong sabi ni Yefan. Habang naglalakad si Mumumo, umiling siya at nagpatuloy sa pagbabasa ng kanyang nobela. Nagtaka si Yefan, hindi ka ba mahilig maglaro, bakit gusto mo nang magbasa ng mga nobela ngayon? Di ba kanina ka pa naglalaro ng manok, pero napakaraming plug-in, kaya tinatimad akong maglaro, at kanina pa ako nag-e-ensayo at nagpe-perform, kaya nanunood na lang ako reading novels. Ngunit ang may akda na ito ay sumulat ng napakabagal, magagalit ako sa akin, at ngayon ko lang nababasa ang kanyang mga lumang libro, galit na sabi ni Mumumo. Ngumiti si Yefan, ang pagsusulat ng libro ay hindi kasing bilis ng pagbabasa nito, kahit paano mo ito isulat, hindi mo ito mababasa ng mabilis, ano ang silbi ng galit. Naiintindihan ko ang totoo, pero gusto ko lang siyang pag-alitan. Mumumo sounded. Sinulyapan ni Yefan ang nobela sa telepono ng babae, natigilan sandali, at sinabing, nabasa mo ba ang nobela ng Mildew Vegetable Xiaobing? Si Mumumo ay tumingin pabalik sa kanya na nagtataka, bro-in-law, binabasa mo rin ba ito? Tingnan mo. Nagbabasa ako ng libro niya nang gumugulo si Shira.
Masyado akong abala at hindi siya sinundan ng ilang sandali. Mabagal pa rin ba siyang sumulat? Pangalan ni, sa tingin ko masyadong nagkataon na makita ito, masayang sabi ni Efan. Tama. Hinabol ko rin ito dahil nakita ko na ang pangalan ay kapareho ng sa iyo, at naisip ko na nagkataon lamang, ngunit natapos ko ito ng sabay-sabay, at kailangan kong maghintay para sa pag-update, malungkot na sabi ni Mumumo. Kinuha ni Efan ang kanyang mobile phone at sinabing, sinundan ko rin ang kanyang WeChat account, hinimok ko siyang mag-update. May WeChat public account pa siya. Anong pangalan niya? Papagalitin ko siya. Nagmamadaling tanong ni Mumumo. Migansay Biscuits ang tawag dito. Lumabas ito pagkatapos ng paghahanap sa opisyal na account. Huwag mo siyang pag-alitan ng husto. Paano kung hindi mo maiisip? Kung tutusin, hindi mo na ito maiisip pagkatapos mong magsulat. Sabi ni Efan. Walang pakialam si Mumumu tungkol dito, sinundan na niya ang pampublikong account ng WeChat at nagsimulang magreklamo ng galit na galit. Dumating silang dalawa hanggang sa kindergarten, kakatapos lang ng klase. Nang makita si Mumumo, tuwang-tuwang tumakbo si Tuan-Chuan palabas, sumigaw ng, tita, at iniwan ang ama na si Efan sa tabi. Tuan-Tuan, naisip mo na ba si Auntie? Tanong ni Mumumo, hinalikan ang mukha ng kanyang pamangkin. I do. Auntie, pwede mo ba akong turuan kung paano tumugtog ng piano mamaya? Okay, si Tuan-Chuan ay sabik na matuto. Ang bait talaga. Nang makita ang matalik na eksenang ito, napaawang ang bibig ni Efan, umasim ang kanyang puso, ngunit nahihiya siya masyadong halata ang ekspresyon, kaya kinailangan kong himukin, okay, bumalik ka sa hapunan, ano ang pinagsasabi mo sa kalye? Tay, gusto ni Tuan-Tuan na kumain ng popsicle, tumalikod si Tuan-Chuan at sinabi. Anong klaseng popsicle ang kakainin, napakalamig ng araw na ito, sabi ni Efan. Mukhang nakakaawa si Tuan-Chuan, at agad na nalungkot si Mumumo at sinabing, hindi makakain si Tuan-Tuan ng masamang tiyan, bakit ang kuripot mo? Hindi mo siya may uuwi para bumili ng merienda. Sinabi ni Efan ang mga salita ni Su Qingzo. Nagpout si Mumumo, hindi pa kita nakikitang nakikinig sa iyong nakakatandang kapatid na babae. Napakakuripot mo. Kung hindi mo ito bibilhin ko ito para sa aking pamangkin. Hindi ba ito ay popsicle lang? Salamat po, Auntie. Agad na niyakap ni Tuan-Chuan si Mumumo. Leeg ni Mumo. Habang pinapanood silang dalawa na pumunta sa maliit na supermarket para bumili ng pagkain, napabuntong hininga na lamang si Efan sa paghanga. Ang mga babae sa pamilya ay hindi madaling paglingkuran. Pagkatapos, bumili ng masasarap na pagkain, ngumiti si Tuan-Chuan at nakipag-chat kay Mumumo tungkol sa kindergarten sa buong paraan. Good mood ako. Pagkatapos maghintay sa subway, iisa lang ang upuan, kaya tumayo din si Efan at pinaupo si Mumumo habang yakap ang bola. Marami ring tao sa subway pagkatapos makaalis sa trabaho, ngunit ang bata at magandang Mumumo, na may hawak na malaporselanang bola na malamanika, ay isa pa ring kapansin-pansing tanawin. Isang matandang tiyahin na umuwi mula sa grocery shopping ay tumingin kay Tuan-Chuan na nakangiti at sinabi kay Efan, binata, ang iyong anak na babae at ang iyong asawa ay magkamukha. Si Efan ay natigilan, habang si Mumumo ay namumula, ngunit may kaunting kagalakan sa kanyang mga mata. Tita, mali ang pagkakaintindi mo, siya ang aking hipag. Awkward na paliwanag ni Efan. Oh, yun lang, nahihiyang sabi ni Auntie. No wonder, I look much younger than you like this beauty. Nagdilim ang mukha ni Efan, ano ang sinasabi mo? Malinaw kong nahugasan ang mga litid at naputol ang utak, at ang kutis ay maganda, paano ito luma? Tumawa ng malakas si Mumumo, haha. Bro-in-law, masyado kang nagsumikap, tumatanda ka na. Nang si Efan ay tatanungin ng mabuti ang tiyahin, saan niya nakita ang kanyang katandaan. Nang dumating ang oras, biglang kumirot ang ulo ko. Ano ang sitwasyon? Nang inag ang buong katawan ni Efan, at naramdaman lamang niya ang isang malakas at misteryosong pagbabago-bago ng enerhiya, na pumipindot mula sa itaas. Hindi maganda. Ibinaling ni Efan ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng subway, tinitingnan ng mga tao sa karwahe, ngunit nalaman niyang hindi niya mapigilan ang lahat ng susunod na dumating. Boom! Isang energy shock wave na tila may halong hindi mabilang na gitnang kulay, kasing kulay ng nebula, at kasing lalim ng black hole, nahuhugasan na parang talon mula sa langit. Ang aspaltong kalsada sa ibabaw ng lungsod, ang mga bato sa ibaba, lupa, bakal, semento. Lahat sila, sa isang iglap, lahat ay natagos ng madilim na enerhiyang ito, nawasak. Sa isang kisap mata, ang enerhiyang ito ay ganap na tumagos sa gumagalaw na subway. Ang metal na katawan ng tren ay parang mga bulan ng sabon na pumapasok sa tubig. Dalawang magkasunod na karwahe ang nagkawatak-watek sa isang iglap. Kahit ang mga karwahe, pabayaan ang daan-daang pasahero sa loob. Ni hindi ko alam kung paano mamatay, at ang buong mundo ay sumanga. Gitling. Tulong. Gitling. Sumigaw mula sa tren, at sumabog ang hysterical na takot. Bayaw. Tatay. Gatlang M. Niyakap ni Mumumu si Tuan-Tuan at sumugod kay Efan.
Dahil sa pagkawalang kilos, mabilis na umuusad ang karwahe. At ang talon ng enerhiya ay umiiral pa rin. Dilat na dilat ang mga mata ni Yefan, at wala siyang pakialam na kasama siya sa isang grupo ng mga tao. Nang makitang ang karwahe ng tren na kanyang sinasakyan, gusto niyang pasukin ang mahiwagang enerhiya, kaya mabilis niyang pinisil ang mga tao at sumugod sa harapan. Si Yefan ay nagmamadaling nawasak sa isang iglap, at sabay na ipinatawag ang itim na higanteng espada, at bigla itong inindayog para putulin ang buong tren. Sa prosesong ito, walang ideya si Yefan kung gaano karaming tao ang napatay niya gamit ang espadang ito, dahil kung gusto niyang magligtas ng mas maraming tao, kailangan niyang humanap ng paraan para ihinto muna ang subway. Kumikislap ang kidlat, tumalon si Yefan mula sa kotse, ang higanteng espada ay tumusok sa lupa, sumandal sa karwahe, at sumandal sa direksyon ng liblib na talon ng enerhiya. Ziz-zizi. Ang mga gulong ng tren ay nagpahid ng nakasisilaw na mga paputok sa riles. Ang buong katawan ni Yefan ay puno ng mga asul na ugat, ang kanyang mga kalamnan ay buhol-buhol, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa higanteng espada, ang kanyang mga paa ay bumubulusok, at siya ay umungal sa sakit. Ang mga paa ni Yefan ay nahulog sa lupa dahil sa malaking impact. Napakadali para sa kanya na sirain ang isang tren, ngunit ang mahirap na bahagi ay ang paggamit ng pisikal na lakas para biglang magpreno ang tren. Kahit nasa nakakatakot na lakas at pisikal na fitness ni Yefan, ang puwersahang ihinto ang kalahati ng tren na ito ay walang pinagkaiba sa pagkitol ng kanyang buhay. Nang makitang bagamat bumagal siya at ang tren, susugod pa rin sila sa talon ng enerhiya, nahati ang mga mata ni Yefan. Maaari siyang tumakas kasama sina Tuan Chun at Mumumo, ngunit kung tumakas siya, kahit daan-daang tao ang mamamatay. Hanggang sa huling sandali, ayaw sumuko ni Yefan. Matigas ang ulo espada at kalasag. Sa sandaling ito, nakaisip si Yefan ng isa pang plano na magpatawag ng libu-libong espada. Keng keng keng. Tinusok ni Feijian ang mga sementong batong dingding ng lagusan pataas, pababa, kaliwa, at kanan, at sarado sa gitna. Ang espada at kalasag ay kumilos bilang isang pader, na humaharang sa kanya at sa kalahati ng tren. Klang! Si Yefan at ang tren ay bumangga sa espada at kalasag, gumawa ng isang malakas na ingay. Kabanata 1643 Kaguluhan. 1643. Ang sword at shield ay nakatanggap ng malakas na impact, ngunit sa kabutihang palad, ang sword intent ni Yefan sa wakas ay nakayanin ng presyon at sa wakas ay huminto sa tren. Isang pagsabog ng puting usok, ang amoy ng nasusunog, na nagmula sa track. Ang mga taong nakaligtas sa subway ay karaniwang nabaligtad, at napakakaunting mga tao ang humawak sa hawakan at hindi nahulog. Nang mapagtanto nila na mahimalang nakaligtas sila, hindi nila napigil ang magpakita ng mga ekspresyon tulad ng pagbabalik mula sa impyerno sa langit. Marami pang ang tao ang umiiyak sa tuwa at luha sa tuwa. Maraming mga manggagawa sa opisina sa gilid ng putol ng tren, na pinakamalapit kay Yefan, ay labis na natakot nang makita nila ang pagbaril ni Yefan. Ngunit sa kalaunan ay natuklasan na si Yefan ay walang pakundangan na sinusubukang ihinto ang tren gamit ang kanyang laman at dugo. Ang ganitong eksena na lumabas lang sa mga science fiction na pelikula, lumalabas sa harap nila, natural na nagpapamanhid ng anit nila, hindi makapaniwala. Muli, tinitingnang mabuti ang itim na higanteng espada at si Yefan, na pinagpapawisan at hinihingal, lahat ng mga manggagawa sa opisina ay nagpakita ng walang katulad na paghanga at paghanga. Salamat, salamat, isang nasa katanghaliang gulang ang boses ng manggagawa sa opisina ay nanginginig at sinabi niya ng taos-puso. Salamat sa pagligtas sa amin, niyakap ng isang ina ang kanyang anak at napaiyak siya. Marami pang mga tao ang nakabawi din sa kanilang pagkabigla at nagsimulang magpasalamat sa kakaibang, bayani, na ito. Ang mga tao ay nasa kawalan ng pag-asa, at ang sinag ng pag-asa na makikita nila ay natural na lalakas ng walang hanggan. Sa sandaling ito, si Yefan ang tagapagligtas sa kanilang mga mata. Si Yefan ay walang oras upang tumugon sa mga mapitagang tingin na ito, at hindi niya naisip na ito ay lubos na pinahahalagahan. Ang ginawa niya ay kung ano ang dapat gawin ng isang tao, at hindi niya malinaw na magkaroon ng kakayahan, ngunit hindi niya mailigtas ang daan-daang buhay. Ano pa, para maputol ang tren, kailangan niyang magsakripisyo ng ilang pasahero sa kanyang pagbaril. Ito na ang limitasyon ng kanyang magagawa. Kung tutuusin, kung talagang gagamit siya ng sword intent, mas madali niyang harangin ang tren at hindi mapapagod ng husto ang katawan, pero mas maraming tao ang papatayin niyan. Sa isang iglap na paghatol, naramdaman ni Yefan na ayos lang siya, ngunit nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang sa kanyang puso. Gayunpaman, wala siyang panahon upang pamahalaan ang mga emosyong ito, dahil hindi pa naaalis ang krisis. Kahit na ang energy waterfall ay hindi na muling bumagsak sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yefan na ang napakagandang enerhiya ay nakabaon pa rin dito, at kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa lalong madaling panahon. Sa estado ng dobleng pagkawatak-watek, mabilis na nakabawi ang kanyang katawan, hinugot niya ang kanyang higanteng espada, at diretsyong sinaksak palabas gamit ang isang mar-angle at makapal na layunin ng espada, na nagbukas ng lagusan ng direkta mula sa lupa patungo sa lupa.
Sa sandaling ito, ang mga naglalakad at sasakyan sa lupa ay natakot at tumakas dahil sa talon ng enerhiya, ngunit hindi nila sinasaktan ng sinumang dumadaan. Walang pakialam si Yefan kung gaano kagulat ang mga mata ng mga taong ito sa tren, at iniligpit ang lahat ng mga espada na parang conjuration. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa subway, binuhat si Tuan Chuan gamit ang isang kamay, at hinayla si Mumumu gamit ang isa pa. Go! Lumabas ka! Nang makita si Yefan na nagmamadaling lumabas kasama ang dalawang babae, isa malaki at isa maliit, ang mga talento sa subway ay nag-react, Big Hero, ang umaakay sa kanila sa gulo. Niyakap ng mahigpit ni Tuan Chuan si Yefan, bagamat may luha sa kanyang malalaking mata, hindi na siya natakot. Itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Yefan na may malungkot na mukha, namumula ang kanyang mukha, at nagpakita siya ng paghanga. Obviously, proud na proud ang maliit na lalaki sa pagkakaroon ng ganoong ama. Bro-in-law, anong nangyayari? Mabilis na sinundan ni Mumumu si Yefan sa labas. Hindi nagsalita si Yefan, ngunit nang makarating siya sa lupa, umakyat siya mula sa ibaba at tumingala sa langit. Ang makulay na agos ng enerhiya, tulad ng isang haligi ng langit, ay nahulog mula sa langit at tumagos sa lupa. At ang taong naglabas ng enerhiya na ito ay naging isang napakagandang kulay, patuloy na nagbabago ng kinang, isang globo na may diameter na 12 ng metro, na nasuspine sa hangin. Ito ay parang bowl ang kristal na may mahiwagang kinang, at para itong maliit na araw na may kakaibang apoy. Ang enerhiya na nagmumula sa globo na ito ay napakagulo, at ang pamimilit nito ay napakalakas kaya naramdaman ni Yefan na parang kaharap niya ang isang cultivator ng antas ng Earth Spirit. Bagamat para kay Yefan, ang antas ng Earth Spirit ay wala, ngunit sa mundong ibabaw, ito ay isa ng napakalakas na pag-iral. Ang susi ay, kung ang kabilang partido ay isang taong nagsasaka, ito ay madaling hawakan, ano ang sitwasyon ng grupong ito ng enerhiya. Bukod dito, ang mapanirang kapangyarihan na taglay ng enerhiya na ito ay napakabihirang din. Mahirap para sa kahit isang Earth Spirit Cultivator na paghiwa-hiwalayin ang lahat ng bagay tulad ng lupa, tren, at iba pa. Nakasing dali ng ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang parehong cultivation base ay hindi nangangahulugan ng parehong kapangyarihan ng labanan, at kahit na ang grupong ito ng enerhiya ay pumipilit sa Earth Spirit, ang lethality nito ay higit pa doon. Ano iyon? Namutla ang magandang mukha ni Mumumo. Inabot ni Yefan si Tuan Chuan sa kanya, bilisan mo at tumakbo pa uwi kasama si Tuan Chuan, hanggat kaya mo. Mabilis. Kinuha ni Mumumu si Tuan Chuan, ano ang tungkol sa iyo, bayaw? Sinala ko ang bagay na ito ay para sa akin, hindi ako makakasama sa iyo. Matigas na sinabi ni Yefan, wala ng oras, bago ito maglunsad ng susunod na pag-atake, tumakbo. Nagnganga ang mga ngipin ni Mumumu, alam na hindi niya mapigilan, kaya mabilis niyang niyakap ang bola. Hindi man siya talentado sa cultivation, ngunit umaasa sa medicinal peel at simpleng cultivation, maganda rin ang physical fitness niya, maganda ang physical strength niya, at mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa oras na ito, ang mga tao sa subway ay patuloy na nagsisilabasan. Nang makita nila ang nakakatakot na globo sa himpapawid, lahat sila ay tumakas para sa kanilang buhay sa takot. Sa gitna ng Huahay City, ang mga abalang kalye ay biglang nagkagulo na parang alien invasion. Kaagad na binago ni Yefan ang kanyang hitsura gamit ang isang multo na mukha, at pagkatapos ay direktang lumipad upang tap-on ang espada, na sumugod sa hangin. Papalapit sa energy sphere, mas malinaw na naramdaman ni Yefan na ang energy body ay puno ng iba't ibang elemento at sobrang gulo. Gayunpaman, ang espiritual na kapangyarihan na nagmumula sa enerhiyang ito ay nagparamdam kay Yefan na medyo pamilyar. Pwede ba? Nanliit ang mga mata ni Yefan, at bigla siyang may naisip, Air. Isang all-element innate ability person na may malakas na mental power, itong pamilyar na pakiramdam, si Air lang ang maiisip ni Yefan. Air, ikaw ba yan? Sigaw ni Yefan. Sa energy sphere na ito, malinaw na may bahagyang pagbabago-bago sa espiritual na kapangyarihan, at ang energy shockwave na ibinuhos dito ay direktang naglaho. Nang magkaroon ng pahiwatig ng pag-asa si Yefan, naisip niya na naramdaman siya ni Air, ngunit ayaw niya, mula sa bola ng enerhiya, isang shockwave ang biglang sumabog, na sumisipol sa kanya. Masyadong malapit si Yefan, at walang paraan para maiwasan ito ng lubusan, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi protektahan ang kanyang sarili sa walang kapantay na layunin ng espada, at kasabay nito, isang natitiklop na light sword at shield ang bumungad sa kanyang harapan. Boom! Sa sandaling tumama ang shockwave sa mga lumilipad na espada, daan-daang mga espadang ito ang direktang nahati sa mga particle. Ang shockwave ay nahahati sa daan-daan, at dumating kay Yefan sa pamamagitan ng espada at kalasag. Ang walang kapantay na layunin ng espada na inilabas ng pagkakawatak-watik ni Yefan ay mayroon na ngayong kapangyarihan na maihahambing sa tunay na diwa ng isang magsasaka sa immortal na kaharian. Ngunit kahit na sa walang kapantay na layunin ng espada ng antas ng immortalidad na ito, malinaw kong nararamdaman na ang aking layunin sa espada ay patuloy na nabubulok. Ang pamimilit ng Earth Spirit level ay maaaring masira ang enerhiya ng longevity level. Ang kabagsikan ng enerhiya na ito ay talagang namangha kay Yefan.
Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ng Sword Intent ay hindi mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng nagwawawang elementong ito, ngunit hindi talaga siya nasaktan, ang malaking bagay ay ang patuloy na bumawi para dito. Ngunit si Yefan ay magaling sa kanyang sarili, ngunit isang skyscraper sa likod niya ang tinamaan ng pagkabigla ng elementong ito, at isang malaking butas ang direktang nabutas, at ang 10 palapag sa itaas ng gusali ay biglang gumuho. Bigla-bigla, ang kaguluhan sa lungsod at ang mga nasawi sa mga tao ay mas malala pa. Oops! Kung magpapatuloy ito, mawawasak ang lungsod. Walang masyadong pakialam si Yefan, dahil kaya niyang labanan ang enerhiyang ito, pagkatapos ay sumugod sa energy sphere para makita kung ano ang nangyayari. Sa pag-iisip nito, inalis ni Yefan ang lahat ng lumilipad na espada at tumalon sa globo. Kabanata 1644 ang malakas. 1644. Akala ni Yefan ay haharangan siya kapag pumasok siya sa globo, ngunit sa katunayan ay medyo makinis ang kanyang pagpasok. Ang globo na ito ay parang bola ng elemental na apoy, dahil ang mga particle ay hindi pa umabot sa isang likido o solid na estado, kaya ang paglaban sa pagpasok ay hindi mahusay. Siyempre, ito ay dahil din sa sariling double disintegration ni Yefan na uswang Sword Intent sa oras na ito, at ang Sword Intent ng antas ng immortalidad ay maaaring labanan ng puwersang ito ng disintegrasyon. Pagkatapos pumasok ni Yefan sa kakaibang globo na ito, dumiretso siya sa core area, ngunit habang papalapit siya, mas nagiging hindi komportable ang kanyang utak. Parang hinihila at naiuyugyug ng banayad na puwersa ang kanyang kaluluwa. Ito pa rin ang estado ng kanyang sariling double disintegration. Ang paglaban ng utak ay napabuti sa lahat ng aspeto, at ginamit niya ang espada upang ipagtanggol. Kung hindi, ito ay tinatayang na ang sakit ay hindi mabata. Ang espiritual na lakas pa rin ang kanyang kahinaan. Ngunit ang antas ng sakit na ito, kayang tiisin ni Yefan, sinubukan niyang ipagpatuloy ang paglapit sa kaibuturan ng globo. Habang papalapit siya, unti-unting lumilinaw ang figure sa gitna. Ito ay ang figure ng isang halatang babae, hindi binubuo ng laman at dugo, ngunit ganap na nabuo ng mga particle ng hindi mabilang na mga kulay. Para bang hindi mabilang na mga light spot ang nagsalubong sa isang tao. Ang lahat ng mga elementong particle ay nakasentro sa kanya, pinagsama-sama, at kinokontrol niya. Ngunit sa sandaling ito, ang babae ay nakahawak sa kanyang ulo sa kanyang mga kamay, at tila nasa isang estado ng sakit. Ay! Kahit na nakikita lang ni Yefan ang figure ng figure, walang duda na ito ang L. Nang makita ang hitsura ni Ayer, biglang nagkaroon ng liwanag si Yefan. Hindi kaya, ang pag-atake ay biglang tumigil, at pagkatapos ay biglang nagsimula, dahil si Ayer ay gumagawa ng ilang mga pakikibaka doon. Ayer, naririnig mo ba ako? Ako si Yefan. Sigaw ni Yefan, tinanggal ang kanyang multo na mukha, at inihayag ang kanyang hitsura. Nang makitang hindi tumugon si Ayer, hindi pinansin ni Yefan ang lahat at nagplanong magmadali upang subukang makalapit kay Ayer. Ngunit nang makalapit si Yefan sa butil na katawan ni Ayer sa loob ng 3 o 4 na metro, biglang ibinuko ng katawan ni Ayer ang kanyang mga braso at tila nasa kabaliwan. Kaagad na sumunod, biglang kumalat ang isang marahas na mental shock wave. Naramdaman ni Yefan ang kirot sa kanyang utak at pagkahilo saglit, at pagkatapos ay nalaman niyang ang mga elementong particle ay sumabog na parang dagat ng galit. Boom! Gitling! Sa gitna ng huwahay, ang kakaibang bola ng liwanag na ito na nakatingin sa malayo, isang nakakasilaw na pagsabog ang naganap. Ang isang malaking bilang ng mga particle ray ay kumalat sa lahat ng direksyon, at sa sandaling ito, tila isang bombang nuclear ang pinasabog. Ang mga bahay sa lahat ng direksyon ay hindi maaaring harangan ang gayong mga particle beam, at lahat sila ay nabutas. May mga taong walang oras na umalis, hindi nila alam kung paano sila namatay, at nawala na sila sa mundo. Ang biglaang epekto, kasama ang pagpapasigla ng kanilang sariling primordial spirit, ang figure ni Yefan ay binomba at nahulog din. Flang-flang. Ilang tindahan ang gumuho, usok at alikabok ang lumipad, at ang katawan ni Yefan ay inilibing sa ilalim. Ah, ha! Hinawakan ni Yefan ang kanyang noo, ngumisi, at diretsyong tumayo mula sa 2 toneladang materyales sa gusali. Nang tumingala siya, nakita niyang walang bakas ng Ayer sa hangin, at nawala ang bola ng liwanag. Muli akong tumingin sa paligid, nakita ko na ang buong business district ay puno ng mga butas. Daan-daang mga gusali ang nawasak, at 4 o 5 gusali ang nabaligtad. Para bang ang downtown area ng Huahay ay direktang natapakan ng isang higanti, at ang buong block ay nawasak. Malungkot at magulo ang eksena. Kakaunti lang ang mga sibilyan na pinalad na nakatakas sa sakuna, hindi natama ng sinag, at hindi nadurog hanggang sa mamatay, sa gitna ng mga guho, nanginginig, umiiyak, sumigaw, at gumuho. Si Yefan ay nakatitig ng walang laman sa lahat ng ito. Ang huling pagkakataon na nakakita siya ng ganoong eksena ay sa Mexico City, dahil ginamit si Saliye at nahulog sa isang demonisasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya makapaniwala, ito ay sa sarili niyang tahanan sa Huahay City, kung saan ako naroroon, sa pintuan ng aking bahay, dahil sa pagkawalan ng kontrol ni Ayer, nangyari na naman ang ganoong trahedya. Bagamat hindi kasing dami ng mga tao ang namatay gaya noong nakaraan, ang ganitong uri ng trahedya ay isinasagawa pa rin.
Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at tumingin sa walang laman na langit, kulay abo at maalikabok. Nawala si Ayer, naliligaw din ang isip ni Yefan. Bakit laging ganito? Bulong ni Yefan sa sarili, mahigpit na kinuyam ang kanyang mga kamao at nanginginig. Siya ay naninirahan sa ibang bansa mula pagkabata, siya ay naging walang malasakit at walang awa, at hindi naiintindihan ang init ng damdamin ng tao. Hanggang sa nakilala niya si Angel, naunawaan niya ang init ng kalikasan ng tao, at kung ano ang mahalaga sa buhay. Patuloy siyang nagsusumikap upang palakasin ang kanyang sarili, gawing mas mahusay ang mga tao sa kanyang paligid, at lumikha ng buhay na gusto niya. Ngunit bakit, kahit anong pilit niya, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay may mga trahedya pa rin. Ito ay mahirap isipin kung ginawa ni Elle ang lahat ng ito sa ilalim ng sapilitan o hindi mapigil na mga pangyayari, sa sandaling magising ang dalaga halika dito, gaano siya kasakit. Sa huling pagkakataon ay si Sally Ye, sa pagkakataong ito ay si Elle, magkakaroon pa ba ng isa pang pagkakataon, sa susunod na pagkakataon? Sino ang magiging pangunahing tauhan ng trahedya? Kung ang ganitong uri ng bagay ay paulit-ulit, kung gaano karaming mga tao ang kanyang matutulungan at mailigtas sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisikap hanggang sa araw na ito. Ano ang punto? Gayunpaman, sa huli, hanggat may isang kasawian, gaano man karaming pagsisikap ang hinaharap, ito ay walang kabuluhan. Tulong. Biglang, narinig ni Yefan na may humihingi ng tulong, bumalik siya sa katinoan, saglit na nag-isip, hinanap ang tunog, at mabilis na tumakbo. Nakita ko ang isang bus sa lungsod, ang kotse ay durog sa ilalim ng mga gumuhong materyales sa gusali, at ang katawan ay may deformed. Sa isang kritikal na sandali, ang driver ay lumiko sa harap ng kotse at lumiko patungo sa mapanganib na lugar. Nakatakas ang kalahati ng mga pasahero sa likod ng sasakyan. Gumalaw si Yefan ng ilang mabibigat na bato at nabasag ang escape glass. Hayaang tumakas ang mga buhay na pasahero. Natakot ang ilang pasahero at nagmamadaling tumakbo palabas. Paulit-ulit nilang pinasalamatan si Yefan, ngunit wala silang pakialam kung bakit nagkaroon ng napakalakas na lakas si Yefan, kaya tumakbo sila para sa kanilang buhay. Tahimik na nakatayo doon si Yefan, pinagmamasdan ang taxi ng bus na napisil at na-deform, at bumagsak sa isang pool ng dugo. Hindi niya makita ang mukhang tao na driver. Pagkaraan ng mahigit 10 segundo, ang mga mata ni Yefan ay nanliit, walang awa. Sinampal niya ang sarili niya ng malakas. Bitik. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin at pinagalitan ang kanyang sarili, ano? Yefan, ano ang iniisip mo? Talagang ang tingin mo sa iyong sarili bilang isang tagapagligtas. Pagtingin sa driver, biglang napagtanto ni Yefan, gaano kakatanga. Maaaring isakripisyo ng isang ordinaryong bus driver ang sarili niyang buhay para iligtas ang mga pasaherong hindi niya kilala. Kung mag-isip ka sa ibang posisyon, baka wala kang lakas ng loob nitong driver. Katulad sa subway kanina lang, kung hindi ka sigurado, baka hindi ka maglakas loob na makipagsapalaran para iligtas ang mga tao, at tumakas kasama sina Mumumo at Tuan Chun. Palagi kong inuuna ang sarili ko at ang mga tao sa paligid ko, at hindi ko naisip na ibigay ang sarili ko para sa iba. Paminsan-minsan ang pagtulong sa iba ay nasa ilalim lamang ng saligan na hindi makapinsala sa kanilang sariling interes, at hindi gumagawa ng anumang bagay na makakabuti sa bansa at sa mga tao. Sa labanan ngayon, hindi ako patay o may kapansanan, ngunit nakatagpo ako ng isang maliit na pag-urong, paano ako magiging napakabulok. Hindi pa siya naging tagapagligtas ng mundo, kaya bakit niya iniisip ang sarili niya? Kailangan mo bang gawin lahat ng gusto mo? Huminga ng malalim si Yefan, lumakad at pilit na binuksan ang baluktot na pinto ng taxi, at binuhat ang katawan ng driver palabas. Pagkatapos, mataimtim na iniyuko ni Yefan ang kanyang ulo patungo sa namatay na driver. Lumalabas na ako ay mali sa lahat, ikaw ang tunay na malakas. Marahil ang mga ordinaryong tao, mga taong hindi nag-practice, ay hindi makapangyarihan, ngunit sa mata ni Yefan, ang namatay na driver ay walang kulang. Nang malakas. Ang mga tao ay napakaliit, ngunit ang espiritu ay maaaring maging lubhang dakila. Katulad noong unang panahon, iyong mga ninuno na mas gugustuhin pang mamatay kaysa umatras, ito ang diwa na nag-iingat sa apoy ng sangkatauhan. Ang mga mata ni Yefan ay unti-unting naging matalas, gusto niyang lutisin ang kasalukuyang problema sa lalong madaling panahon. Sa isang iglap, mabilis na umalis si Yefan sa eksena. Kabanata 1645, paghihiganti para sa kanya. Noong 1645, ang sentro ng Huahay ay inatake ng isang misteryosong globo, na nagdulot ng matinding pagkalugi at daan-daang nasawi. Ang naturang breaking news ay direktang pamatok sa mga headline ng iba't ibang media, at ang mga istasyon ng TV ay patuloy na nag-uulat tungkol dito. Lahat ng mga bansa sa mundo ay nagbigay ng malaking atensyon sa mga ganitong bagay. Pagkatapos ng lahat, ang teritoryo ng Sia ay hindi kailanman napailalim sa gayong pag-atake ng terorista. Ang pangunahing punto ay ang gayong mahiwagang pag-atake ay hindi isang terorista sa unang tingin, ngunit ito ay halos kapareho sa isang makapangyarihang tao na gumagamit ng mahika o kapangyarihan sa pag-atake. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa Sia Kingdom ay naniniwala na ito ay malamang na matrigger ng muling pagkabuhay ng sinaunang martial arts.
Kung tutusin, hindi pa nangyari ang ganitong trahedya. Dahil ang mga sinaunang mandirigma ay napakahusay at makapangyarihan noon, dapat aminin ng mga mandirigmang ito ang kanilang responsibilidad sa panahong nasa panganib ang bansa. Ito ang panahon kung kailan dapat tumayo ang mga sinaunang mandirigma ng Xia Kingdom. Gayunpaman, ang sinaunang martial arts world ng Xia Kingdom ay tahimik. Natakot ang mga mahihinang sinaunang martial artist nang makita nila ang tagpo ng sakuna. Nakikita ng ilang sinaunang martial artist ng sekta ang lakas ng mga tao sa pamamagitan ng eksena, at hindi nila kayang labanan. Kung tutusin, nakikita ng maraming mamamayan ang sitwasyon sa oras ng pagkawasak sa malayo. Iyon ay isang kisap mata. Gaano kahanga-hanga ang pagsabog ng enerhiya na ito? Kahit na ang mga sinaunang mandirigma na matulungin at malayo sa alikabok ay talagang walang maisip na paraan para sirain ang napakalaking bakal na gubat sa isang iglap. Maliban sa opisyal na wibo ng apat na pangunahing sekta, sinabi nila na tutulong sila sa pagsisiyasat sa katotohanan sa unang pagkakataon, at ang ibang mga sekta ay karaniwang walang boses. Sa isang panahon, ang sinaunang kultura ng martial arts, na orihinal na sinasamba ng hindi mabilang na mga tao, ay itinulak sa tuldok ng batikos. Napakaganda nito sa mga karaniwang araw, at ang koneksyon at pagsusulit sa pagpasok ay mataas ang bayad. Talagang kapag kailangan sila ng mga mamamayan ng bansa na manindigan. Ngunit ang bawat isa ay pagong na lumiliit ang ulo. Maraming mga tao na orihinal na gustong magsanay ng martial arts ay sa wakas ay natanto na ang sinaunang martial artist ay hindi kumakatawan sa ganap na kaluwalhatian, at maaari rin itong isang kahihiyan. Sa sandaling ito, walang oras si Ye Fan para bigyang pansin ang opinyon ng publiko sa labas. Tumakbo siya sa bahay, unang nakumpirma na si Ma'am Umo at Tuan Chuan ay okay, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa Cloud Club. Gusto niyang hanapin si Chu Yunyao para pag-aralan ang kasalukuyang sitwasyon, dahil hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Ayer ngayon. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din si Ye Fan kay Su Qingzhou. Si Su Qingzhou, na may meeting sa Xuanming Clan, ay nakatanggap din ng balita, ngunit ang lahat ay nangyari ng biglaan kaya hindi alam ng Heavenly Eye kung ano ang nangyayari sa globo. Walang ibang pagpipilian si Ye Fan kundi hilingin kay Su Qingzhou na bigyang pansin ang mga pangyayari sa iba't ibang lugar, at pagkatapos ay ipaalam kaagad sa kanya kapag nahanap niyang muli ang globo. Pagdating nila sa laboratorio ni Chu Yunyao, mukhang alam na ng babae na darating siya, na hindi naman nakakagulat. Si Chu Yunyao ay nakatayo sa isang holographic na imahe, at sa imahe, ang eksena ng pagkawasak ng sentro ng lungsod ng Huahay ay naulit ngayon. Ang mahiwagang bola ng liwanag na iyon ay parang isang pagsabog ng supernova, at pagkatapos ay nagkagulo ang lungsod. May nahanap ka ba? Diretsong tanong ni Ye Fan nang hindi lumihis. Nagtanong pabalik si Chu Yunyao, si Prinsesa Ayer ba? Nanliit ang mga mata ni Ye Fan at nakasimangot siyang tumango, bagaman hindi ko ito malinaw na nakita, pumasok ako sa loob at nakita kong dapat ay ang figure. Bahagyang kumislap ang magagandang mata ni Chu Yunyao, iniunat niya ang kanyang mga kamay, niyakap ang globo sa holographic na imahe, at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga braso, agad na pinalaki ang globo. Para sa isang oras, ang misteryosong globo ay tila pinalaki ng higit sa 10 beses, at ang bawat detalye ay malinaw na nakikita. Pagsusuri ng data. Sa pagkakasunod-sunod, agad na inilista ng computer ang iba't ibang mga parameter ng globo ng direkta, tulad ng mga sticky note na naipost sa iba't ibang bahagi ng globo. Hindi napigilan ni Ye Fan na magpakita ng pagkamangha, ang itim na teknolohiya ng babaeng ito ay talagang pagpapabuti at pagbuti. Dahil hindi siya mapigilan ng estado at hayaan siyang maglaro ng malaya, umasa siya sa teknolohiya ng akses ng lupa, na masasabing mabilis na umuunlad. Inabot ni Chu Yunyao at direktang kinuha ang ilang walang kwentang data at itinapon, at ang mga tala ng data na iyon ay direktang nawala. Sa wakas, naglabas siya ng ilang piraso ng data at ipinakita ang listahan ng detalyado. Tiningnan ni Ye Fan ang mga siksik na parameter at maging ang mga chart sa harap niya, nalilito, ano ito? Spectrum, wave iban, thermal energy, talahanayan ng mga elemento, komposisyon ng particle. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, at tila nalaman na hindi pa rin ito mabasa ni Ye Fan. Naintindihan ko, kaya napabuntong hininga ako, actually, kahit hindi mo sabihin sa akin na si Ayer iyon, akala ko siya iyon. Dahil ang komposisyon ng mga elemento sa globo na ito ay napakakomplikado na ito ay hindi makalkula, hindi bababa sa mayroong higit sa 70 elemento na natagpuan sa ngayon. Hindi pa talaga namin nadidiscover. Ibig sabihin, hindi ito maaaring sanhi ng agham at teknolohiya. Tanging mga mahika at supernatural na kapangyarihan ang maaaring magpakilos sa elementong ito, at ang master ng lahat ng elemento, si Ayer ay kasalukuyang posible. Ang pinakamalaki. Ang pagsabog ngayon ay isang malaking bilang ng mga particle ray, na agad na inilabas sa pamamagitan ng napakalakas na vibration at fluctuation, kaya ito ay lubhang mapanira. Gayunpaman, ang buong init at pagbabago-bago ng enerhiya ng globo ay napaka-unstable. Duda ako na hindi ito makontrol ni Ayer sa kanyang sarili. Ang lakas niya. Naisip ni Ye Fan ang paraan ng paghawak ng kanyang katawan sa kanyang ulo sa sakit, at sinabing, dapat, si Ayer ay tila nahihirapan sa isang bagay. Control ng isip. Tumango si Chu Yunyao, kung gayon, ito ay dapat na gawain ng Doomsday King.
From his point of view, this strategy is really good. Since someone you love to kill you and destroy you, ang isang lalaking tulad mo ay dapat nag-aatubili na pumatay. Huwag magsalita ng mga sarkastikong salita, mayroon bang anumang paraan upang mahanap si Ayer? Naniniwala ako na siya ay dapat na maliit at tiyak na nagtatago sa isang lugar, mahigpit na sabi ni Ye Fan. Nagkibit-balikat si Chu Yunyao, kahit na mahanap mo siya, kaya mo ba talagang patayin? Napakalakas ng mental strength ni Ayer. Mula sa pananaw ng talento lamang, hindi masyadong masasabing siya ang numero unong tao, kung hindi siya mag-i-improve ng husto sa maikling panahon pagkatapos na mahuli ng hari ng Dharma. Ikaw naman, hindi ka magaling humarap sa mental power. Hindi mo nga alam kung paano siya minamanipula, paano mo siya matutulungan. Sa paghusga mula sa kasalukuyang kabagsikan ni Ayer, kahit na ito ay ang iyong katawan, natatakot ako na kung hindi ka mag-iingat, ito ay malubhang masugitan, o kahit na maaagnas. Hindi nag-alinlangan si Ye Fan sa pagsusuri ni Chu Yunyao, dahil siya ay nasa immortal na kaharian. Ang walang kapantay na layunin ng espada ng antas ay kakainin ng enerhiya na iyon, hindi banggitin ang kanyang sariling katawan. Hindi mapigilan ni Ye Fan na mahulog sa mga alamat, mahika, kapangyarihang pangkaisipan, lahat ito ay mga bagay na hindi niya magaling, ano ang dapat niyang gawin para matulungan si Ayer? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sa mundong ito, hindi lahat ay maaaring mabuhay ng 100 taon. Ang malaking bagay ay napatayin mo si Ayer, at pagkatapos ay patayin ang Dharma King ng araw ng paghuhukom upang ipaghiganti siya. Mahinahon na sinabi ni Chu Yunyao. May gusto lang sabihin si Ye Fan sa isang babae, ngunit alam niya na ganoon ang ugali ni Chu Yunyao, at walang kabuluhan ang makipagtalo sa kanya. Mag-iisip ako ng paraan. Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata at sinabing, sigurado sa iyo ang hari ng Dharma, at alam niya na ikaw ay mabait at malambot ang puso, at hindi mo gustong patayin si Ayer. Tinansya lang ng hari na ang lakas ni Ayer ay patuloy na makakain sa iyo, ngunit mas mabilis kang umunlad at ngayon ay may kakayahang patayin si Ayer. Kung tatalikuran mo pa rin ang iyong martial arts at pipilitin mong maging hindi mapag-aalinlanganan at maghanap ng paraan para magising si Ayer, kahit na hindi ka mamatay, ang bilang ng mga taong napatay ni Ayer ay patuloy na dadami. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, nararamdaman ko na si Ayer ay hindi ganap na kontrolado ng Dharma Kingdom, kung hindi ay hindi siya titigil sa kalagitnaan, at siya ay nahihirapan pa rin, hindi siya sumuko, at hindi ko siya madaling isuko. Tapos wala naman akong magagawa eh. Ako ay isang agham, hindi isang espiritual na salamangkero, si Chu Yunyao ay tahimik na ibinuka ang kanyang mga kamay, at nagtungo sa trabaho sa harap ng computer. Biglang may naisip si Ye Fan, at ang tanawin sa harap ng kanyang bright, oh. Tinatanong kita kung bakit. Nagtatanong ako tungkol sa magic. Hindi na siya makapaghintay na sampilan ang sarili, at nakalimutan pa niya ito. Ang Doomsday King ng kabilang partido ay magaling sa mga ito, ngunit sa kanyang sariling panig, mayroon ding mga magaling sa mahika. Kabanata 1646 ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. Noong 1646, naisip agad ni Ye Fan ang dating hari ng Dharma, si Sisli. Bagamat ang matandang bruhang ito ay hindi kalaban ng Doomsday, dapat ay mayroon siyang mahusay na pag-unawa sa mahika ng Deity Seminar. Bagamat hindi direktang pinamahalaan ni Ye Fan ang Escape Alliance, siya na ang pinuno ng alliance sa pangalan, kaya napakaginhawang humingi ng isang bagay sa kanyang mga nasasakupan. Mabilis na tinawagan ni Ye Fan si Sisli. Lord Lucifer, ano ang problema? Tanong ni Sisli. Sinabi ni Ye Fan, nakita mo na ba ang balita tungkol kay Xia Guohai? Anong nangyari kay Xia Guo? Nahihiyang sinabi ni Sisli, paumanhin, nag-aayos ako ng orasan sa tindahan ng relo at hindi gaanong pinapansin ang balita. Pinunasan ni Ye Fan ang kanyang mukha at halos nakalimutan na ang matandang babae na ito ay karaniwang nakatira sa pag-iisa. Kaya't agad na ipinaliwanag ni Ye Fan ang pangkalahatang sitwasyon ng nangyari. Ang tanong ngayon ay, alam mo ba kung anong uri ng mahika si Ayer, at kung paano ito lutisin? Tanong ni Ye Fan. Saglit na natahimik si Sisli, huminga ng malalim, at medyo mataimtim na nagsabi, kamahalan Lucifer, ng buong paggalang, sa aking nalalaman tungkol sa hari ng araw ng paghuhukom, kahit na siya ay hindi kayang kontrolin ng pilit si Prinsesa Ayer. Kung kaya niyang kontrolin hindi na niya kailangang gumastos ng ganoon katagal, maaari pa nga niyang dalhin siya sa seminar ng matagal na ang nakalipas, at hindi na niya kailangang maghanap ng mga paraan para imbitahan siya. Kung tama ang hula ko, Prinsesa Ayer, nahuli siya sa sabwatan ng Doomsday King, kung hindi mo naiintindihan sa ilalim ng kondisyon ng tinanggap ang Fabet. Ro, na pagsubok. Ang paglilitis kay Fuberter. Ano iyon? Sumimangot si Ye Fan. Si Fuberter ay isang namumukod tanging espiritual na salamangkero sa kasaysayan ng seminar, at siya ay kilala bilang God of Dreams. Ang spell ng pagsubok, dahil ito ang kanyang obra maestra, ay ipinangalan sa kanya. Ang ganitong uri ng pagsubok ay magpapapasok sa isang salamangkero sa isang estado ng pagiging hypnotized, at pagkatapos ay mahuhulog sa pinakakinatatakutan na panaginip sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa.
Kailangang gamitin ng salamangkero ang kanyang sariling mental na kapangyarihan upang kontrolin ang kanyang kaluluwa at labanan ang mga bangungot na lumabas. Minsan ang mga bangungot ng salamangkero ay mga bagay na kinatatakutan niya mula pa noong bata pa siya, tulad ng takot sa daga, takot sa gagamba. Ang lahat ng ito ay mangyayari sa kanyang espiritual na mundo. Mga magagandang pagbabago, tulad ng hitsura ng isang higanteng daga, ang hitsura ng dagat ng mga gagamba. Siyempre, maaaring makakita rin ito ng ilang nakamamatay na kaaway, nakakakita ng ilang malalakas na kalaban, sa madaling salita. Sa palagay ni Prinsesa Aer, kung sino ang pinakamahirap talunin, makikita niya sa paglilitis kung kanino. Sa huling pagsusuri, anuman ang kanyang makaharap, sa katunayan, isa lamang ang kalaban ang kanyang sarili. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit ang paglilitis sa Fubertor ay maaaring gumawa ng isang salamangkero na lubos na mapabuti sa maikling panahon ay upang ang salamangkero ay malampasan ang kanyang sarili. Ang buong pagsubok, sa panaginip, hindi mabilang na mga hamon, labanan, at muling pagkakatawang tao ay lahat ay umuubos sa sariling espiritual na kapangyarihan ng mage. Patuloy na sinusubukan ng salamangkero na talunin ang kanyang pinaka-nakakatakot na kalaban sa pagsubok, at kailangan din niyang tiyakin na hindi siya mamamatay dahil sa pisikal at mental na pagkahapo. Ilang salamangkero sa kasaysayan ang nakasuporta sa pagsubok na ito. Sa pagkakaalala ko, hindi dapat. Higit sa 5. At 2 sa kanila ay baliw, ngunit walang pagbubukod. Ang lakas ng mage na nakaligtas ay sumailalim sa isang pagbabago sa husay. Isang napakahusay na all-elemental power user tulad ni Princess Aer, na may malakas na mental power, hindi niya sinasadyang linangin, at hindi niya sinasadyang ituloy ang labanan, kaya kapag nailabas na niya ang kanyang tunay na potensyal, talagang nakakatakot. Nang marinig ito, naunawaan ni Ye Fan, at same time na sinabi, ibig sabihin, ito ay isang uri ng pagsubok na ginagawang lampasan ng mga tao ang kanilang sariling mga limitasyon. Si Ye Fan mismo ay may karanasan sa nakatutuwang paglilinang, kaya naiintindihan niya ito ng husto. Gaano kalaki ang pagpapabuti ng ganitong uri ng malapit kamatayang paglilinang? Speaking of which, in terms of talent, hindi niya may kukumpara si Aer. Nang may lista siya sa top 10 legends, ramdam na ramdam niya ang gap nila ni Aer. Kaya lang, masyadong mabait ang dalaga, hindi niya ginamit ang kanyang tunay na kapangyarihan, at hindi niya sinubukang manakit ng iba, kaya ipinaparamdam sa mga tao na bilang numero 1 sa nangungunang 10 alamat, wala siyang sense of existence. Kahit ngayon, naramdaman ni Ye Fan na kung siya at si Aer ay lumaban ng buong lakas, kahit na hindi siya matatalo, maaaring hindi siya mananalo. Dahil kayang kontrolin ni Aer ang lahat ng elemental na particle, ito ay halos isang perpektong talento, kasama ang kanyang mental power na mas malakas kaysa sa kanyang sarili, ito ay isang hindi magagapi na posisyon. Anuman ang kanyang background o lakas, ang babae ay isang tunay na prinsesa ng hari, at mahal siya ng Diyos. Sa kabaligtaran, karamihan sa background at lakas ni Ye Fan ay nakuha sa pamamagitan ng pagsusumikap, hindi isang konsepto. Bumantong hininga si Sisley, tama, nagsasalita tungkol dito. Nakakamangha talaga na makakaligtas si Princess L. Ngunit kung ang paglilitis ay hindi mind control, kung gayon bakit siya nahulog sa gayong kabaliwan? Nagtataka si Ye Fan. Walang magawang sinabi ni Sisley, ang pagsubok mismo ay hindi makokontrol sa salamangkero. Ngunit ang problema ay pagkatapos na makumplito ni Prinsesa Aer ang paglilitis, ang kanyang lakas sa pag-iisip ay dapat na napakahina, at maaari pa nga siyang magkaroon ng mental breakdown. Sa ganitong sitwasyon, ang Doomsday King, o maging ang pangalawang ranggo na propeta, ay may pagkakataon na maglapat ng mental magic tulad ng memory tampering, at memory blockade, sa kanya. Dahil alam nilang kapag gumaling na ang mental power ni Ai, hindi na nila makokontrol si Aer. Sa makatuwid, kapag siya ay nasira, isingit at guluhin ang alaala ni Aer at maputik ang tubig, upang magamit siya ng kaharian ng Doomsday. Para sa halimbawa, hayaan mong isipin ni Prinsesa Aer na mayroon kayong madugong alitan, ano ang ginawa mo para ipagkanulo siya at saktan siya, sa madaling salita, labis siyang napupuot sa iyo. Ngunit mayroon ding ilang mga problema sa hindi kumpletong kontrol sa pag-iisip na ito, iyon ay, ang ilan sa mga sariling alaala ni Prinsesa Aer ay hindi maaaring hindi ma-infused sa kanilang mga alaala. May salungatan. Ito ang dahilan kung bakit, kamahalan Lucifer, makikita mo na siya ay napakasakit, minsan inaatake ka, minsan ay humihinto. Biglang sinabi ni Ye Fan, kung gayon, alam mo ba kung paano ibabalik ang alaala ni Aer at gisingin siya? Napangiti ng mapait si Sisley, ayon sa sinabi mo, kamahalan Lucifer, sa mundong ito, bukod sa hari ng araw ng paghuhukom, natatakot ako na wala nang mas makapangyarihang salamangkero kaysa kay Prinsesa L. Upang maiangat ang ganoong kontrol sa pag-iisip kung ano ang kailangan, ay dapat na isang nakakadurog na antas ng lakas ng pag-iisip, at bihasa sa mahika, pasensya na. Hindi ko ito magagawa. Halos hindi magmura si Ye Fan, pagkaraan ng mahabang panahon, ang matandang bruhang ito ay talagang sinabi na hindi niya magagawa. Kahit ano, kung iisipin mong mabuti, dapat may paraan. Pinigilan ni Ye Fan ang kanyang galit. Your Excellency Lucifer, alam kong galit ka, pero wala akong dahilan para hindi ka tulungan. Limitado lang ang kakayahan ko.
Dead end ito para sa iyo sa huli. Nanghihinayang sabi ni Sisley. Direktang ibinaba ni Yefan ang telepono at huminga ng malalim para pakalmihin ang sarili. Si Chu Yunyao, na nasa tabi niya, ay umiling, matagal nang naghahanda ang Dharma King of Doom, kung isang dating Dharma King lang ang makakalutas ng problema. Masyadong bastos iyon. Hindi nagsalita si Yefan, ngunit nagsimulang i-dial ang numero ng telepono sa Purgatory Island. Saliye. Pagkatapos kumonekta, direktang sinabi ni Yefan, tulungan akong hanapin si Angel at hayaan siyang sagutin ang telepono. Bagamat si Saliye ay medyo nagulat doon, agad siyang naghanap ng isang tao. Hindi nagtagal, lumitaw ang boses ni Angel doon, umalis ka. Demonyo ka. Huwag mo akong hilahin. Dudungisan mo ako. Sa gitna ng kaguluhan, malungkot na sinagot ni Angela ang telepono. Hello. Ano? Alam mo ba na kung iniistorbo mo ang paglilinang ng Diyos na ito, ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. Kabanata 1647. 1647. Si Yefan ay walang oras na pakialaman ng tono ni Angel, at sinabing, naaalala ko na sinabi mo na ang mahika sa mundong ito ay napakababa. Sa iyong eroplano, ang mahika ng mga bata ay mas malakas kaysa dito, hindi ba? Oo. May problema ba? Pagmamalaki ni Angel. Hindi talaga ako naniniwala ngayon, ngunit kung matutulungan mo akong malutas ang isang mahiwagang problema, pagkatapos ay maniniwala ako sa iyo, sabi ni Yefan. Ngumuso si Angel, wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Hilahin mo ito pababa kung maniniwala ka o hindi. Kailangan mo pa ba ang iyong pagsang-ayon sa sinabi ng Diyos na ito? Nanigas ang mukha ni Yefan, kaya kinailangan niyang baguhin ang kanyang mga salita at sinabing, si Ir ay tinamaan ng Dharma King Doomsday. Ang iyong memorya ay pinakialaman at ang iyong isip ay nakontrol, ano ang magagawa mo? Kaya hinihiling mo ang Diyos na ito. Well, hindi ko pa nakikita ang partikular na sitwasyon, ni mahirap sabihin, pagmamalaki ni Angel. Sumimangot si Yefan, hindi mo ba sinabi na napakasimple ng magic sa ating mundo? Hindi mo pa naiintindihan. Ano ang alam mo? Ang mababang antas ay mababang antas, ngunit ang mahika ay may mga panuntunan. Gaano man kababa ang antas ng mahika, kung ito ay isang patay na buhol ay hindi malulutas. Ito ay parang 1 plus 1 equals 2. Ito ay napakasimple, ngunit mahirap magkaroon ng anumang mga variable. Ang partikular na magic ay kailangang suriin ng detalyado. Paano magkakaroon ng 100% na solusyon? Ang Diyos na ito ay nakabawi ng kaunting lakas, at hindi ito ang kasagsagan, syempre hindi tayo maaaring magdesisyon, wika ni Angel na may tono ng aral. Hinawakan ni Yefan ang kanyang noo sa pagkabalisa, ibig mong sabihin, kailangan mong makita ang partikular na sitwasyon. Syempre, para masolusyonan ang problema, kailangan mong ipakita sa akin ang problema, sabi ni Angel. Hindi talaga masabi ni Yefan sa kanya, tutal tama naman siya. Bueno, hayaan mong samahan ka ni Saliye at dumiretso sa Huahay. Kung muling lilito si Ir, hayaan mong tingnan mong mabuti. Bagamat naramdaman ni Yefan na pagkatapos na makontrol si Ir, dapat ay siya ang target, ngunit hindi niya magagarantiya kung talagang aalis si Ir kung aalis siya sa Huahay. Kung pumunta si Yefan sa Purgatory Island, ngunit hindi siya sinundan ni Ir, malaking bagay ito. Sa makatuwid, para maging ligtas, maaari lamang manatili si Yefan malapit sa Huahay at hayaang lumapit si Angel. Bakit kailangan mong tumakbo ng napakalayo? Ayokong pumunta. Ito ay isang pag-aaksaya ng mahalagang oras para sa paglilinang ng Diyos na ito. Hindi nasisiyahang sabi ni Angel. Si Yefan ay walang masyadong pakialam sa kanya, at direktang sinabi, Saliye, itali mo rin siya. Gamitin ang pinakamabilis. Sa kalagitnaan ng pangungusap, nagulat si Yefan at pinagalitan, damn it. Huli na. Si Saliye at Angel doon ay natatalo. Hindi maipaliwanag, ano ang pinagsasabi mo? Wang, anong problema? Walang pakialam si Yefan, ibinaba niya ang telepono at bumaling kay Chu Yunyao, tumakbo. Humanap ng ligtas na lugar. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling lumabas ng laboratorio si Yefan. Gaya ng inaasahan, tama ang hula niya, nasa Huahay pa rin si Ir. May napagtanto rin si Chu Yunyao, ngunit hindi siya agad umalis. Mabilis siyang naglagay ng ilang mga tagubilin sa keyboard, at sa parehong oras, nagbigay siya ng isang voice command, simula ng S-level na mga kuta. Sa buong laboratorio, napakaraming kagamitan at instrumento ang mabilis na naitago at nakapasok sa lupa sa maikling panahon. Sa tuktok ng panloob na bahagi, ang mga hadlang ng halwang metal ay mabilis na nagtipon, na nagpoprotekta sa pangunahing lugar ng laboratorio. Nagpakilos si Chu Yunyao ng ilang surveillance sa labas, at tulad ng inaasahan, isang grupo ng mga makukulay na bola ng enerhiya ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Cloud Club. Sa sandaling ito, isang sinag ng enerhiya ang biglang sumabog mula sa globo, eksakto sa direksyon ng laboratorio. Natigilan ang mga mata ni Chu Yunyao, at hindi na siya nang ahas na manatili pa, kaya mabilis siyang tumakbo palabas ng laboratorio mula sa likurang pinto. Boom! Halos sa parehong oras, ang halwang metal sa laboratorio ay hindi makatiis sa epekto ng pagkawatak-watek ng lahat ng mga elemento, isang malaking butas ang lumitaw, at maraming kagamitan ang nawala.
Kanina lang ay tumakbo palabas si Yefan, hindi pinapansin ang nagsisitakang pulutong na tumatakbo palabas ng clubhouse, at dumiretso sa langit. Air! Ang taong gusto mong patayin ay ako. Lumapit ka sa akin. Kaagad na nagkawatak-watek si Yefan at pinrotektahan ang kanyang sarili sa walang katulad na layunin ng espada. Sa ngayon, makakahanap lang siya ng paraan para maakit si Ayer sa ibang lugar kung saan walang tao. Si Ayer sa Elemental Light Ball, pagkatapos matuklasan si Yefan, na natatakpan ng gintong liwanag, ay talagang nakatutok sa katawan ni Yefan. Sa loob ng ilang panahon, libu-libong manipis na sinag, tulad ng isang meteor shower, ang tumawid sa kalangitan. Hindi naiwasan ni Yefan ang napakabilis na sinag na ito. Maaari lamang siyang umiwas hanggat maaari, at kasabay nito, ginamit niya ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada upang iwaksi ang mga hadlang. Bump bump bump. Ang mga siksik na pagsabog ay nagpasigla ng makikinang na liwanag na alon. Tila hindi mabilang na kulay na mga bato ang itinapon sa ginintoang pool, at hindi mabilang na mga tilamsik ng tubig ay umaalon. Natapakan ni Yefan ang lumilipad na espada, umiwas sa hangin, at sabay-sabay na lumipad patungo sa isang walang nakatirang bundok. Sa lupa, nagulat ang grupo ng mga tumatakas nang makita nila ang matinding labanan sa himpapawid. Bagamat mula nang muling mabuhay ang sinaunang martial arts, hindi na nagulat ang lahat na makita ang ilang panloob na lakas na totoong chi, ngunit ang napakarilag na labanan sa himpapawid ay nabigla pa rin sila ng sobra. Tinapakan ni Yefan ang lumilipad na espada at patuloy na hinayla ito ng mas mataas, at kasabay nito ay sa wakas ay naakit si Ayer sa kalangitan sa itaas ng walang nakatirang bundok. Ang tanging magagawa niya ngayon ay ang kaladkarin at tingnan kung kaya niyang umatras si Ayer tulad ng dati, bigyan siya ng oras, at hintayin dumating si Angel. Siyempre, maingat din ang paglayo ni Yefan, dahil kung lalapit siya ng sobra, masasaktan siya sa mental power ni Ayer. Ngunit wala pang 5 minuto matapos ang pakikipag-usap ni Yefan at Ayer sa ere, bigla nilang natuklasan na ang bola ng liwanag ay tumigil sa pag-atake sa kanya. Kaagad pagkatapos, ang mga elemental na particle ng light ball ay mabilis na lumiit, at unti-unting naging hugis ng Ayer ang buong globo. Kaya lang sa sandaling ito, si Ayer ay parang isang virtual na karakter na binubuo ng hindi mabilang na mga pixel, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng iba't ibang kulay na patuloy na kumikislap. Ayer! Hindi maintindihan ni Yefan kung ano ang nangyayari. Biglang lumitaw ang mapaglarong pagngisi sa mukha ni Ayer na binubuo ng hindi mabilang na mga light spot. Naningkit ang mga mata ni Yefan, nanunuya ba itong si Ayer, o may minamanipula? Nakita ko si Ayer na umiiwas, humihila ng mahabang particle beam at lumilipad patungo sa gitna ng huwahay. Namamanhid ang anit ni Yefan. Kung si Ayer ay hinahabol at pinapatay siya ng walang pag-iisip, magiging madali itong harapin, ngunit kung siya ay kontrolado ng Dharma King at sadyang pumunta sa isang mataong lugar upang sirain ito, hindi ba't kailangan niyang gumawa ng matinding pag-atake? Ito ba ay para pilitin silang magkita ni Ayer Bayonet? Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong mag-procrastinate. Nang makitang lilipad na si Ayer sa lungsod, biglang nagkaroon ng pressure na pamilyar kay Yefan, at bigla itong hinarangan. Mabahong bata, anong ginagawa mo? Dati, kahit sino dumating na ang recruit. Nakita ko ang isang mapusyaw na berde, tulad ng ambon, at ang layunin ng espada na parang malabo na ambon, na umiihip na parang bugzo ng hangin. Ang Xiao Drizzle, na ito ay tila mahina, ngunit ito ay puno ng tiyaga at pang-aapi. Matapos balutin si Ayer ng pilit, nabuo ang isang buhawi at ikinulong siya sa hangin. Liu Qinghao. Natigilan si Yefan, ngunit hindi niya inaasahan na biglang dumating si Xiao Siyang swordsman Liu Qinghao, at ginamit niya ang kanyang heavenly sword intent para pansamantalang harangan si Ayer. Kabanata 1648 sapat na. Noong 1648, dumating si Liu Qinghao Yufeng, at ang kanyang mga asol na damit ay kamakaway na parang isang pinalayas na immortal. Kung ikukumpara sa huling pagkakataon na nakita ko siya, malinaw na naramdaman ni Yefan na tila mas malakas si Liu Qinghao sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi pa niya nakitang umatake si Liu Qinghao ng buong lakas, kaya hindi sigurado si Yefan kung may ganoong lakas ang matandang eskrimador na ito. Sa katunayan, naramdaman ni Liu Qinghao ang sword intent ni Yefan sa malapitan, at mas nagulat siya. Hindi niya maiwasang sabihin sa hindi makapaniwalang ekspresyon, napakalakas ng iyong sword pressure, mahirap bang harapin siya? Bakit hindi mo siya patayin? Itong halimaw. Hindi siya halimaw, siya si Ayer ng Abilities Association, kaibigan ko. Kumunat ang noo ni Yefan. Si Liu Qinghao ay biglang natigilan, umiling ng walang imik at sinabing, sa tingin ko hindi ito isang kaibigan, ngunit isang mabuting kaibigan. Hindi gaanong nagpaliwanag si Yefan, at sinabing, bakit ka nandito? Maaari bang hindi ako sumama? Ang palayok ay sumabog, at ang mga matandang hari ng angkan ay nakatingin lamang sa pagpupulong ng angkan, at ang mantika ay nabulag. Kung hindi ako muling babalik, isang malaking bagay ang mangyayari. Napagalitan si Liu Qinghao, alam ko na sa sandaling umalis si Ye Wuya, ang mga kanluranin ay tiyak na may gagawin ng mga bastos na iyon. Napakapangahas nito, kahit ang mga karaniwang tao ay hindi bumibitaw.
Sinabi ni Ye Fan, siya ay kinokontrol, at sinusubukan kong humanap ng paraan para magising siya. Senyor, maaari mo ba akong tulungan? Pigilan mo siya. Bigyan mo ako ng oras. Sinusubukan kong maghanap ng paraan upang matukoy ang espiritual na mahika sa kanyang katawan. Ngumiti si Liu Qinghao, Senyor. Senyor, hindi ko akalain na ikaw ay nalilibugan. Hindi makatawa si Ye Fan, anuman ang iniisip ni Liu Qinghao na magkakatotoo, talagang wala siyang mahanap na ibang katulong sa sandaling ito. Ngunit sa sandaling ito, si Ai na nasagasaan ng Shaoxiang Sword Intent, ay biglang sumambulat na may malakas na kasalukuyang particle. Zizi. Sa isang kisap mata, naging electric current si Ai at direktang nakatakas mula sa pagkubkob. Ang Shaoxiang Sword Intent ay ang sword intent ng pangunahing tubig, at ang tubig ay maaaring magdala ng kuryente. Malinaw na sinamantala ni Ai ang feature na ito at direktang isinagawa ito sa electron-ikong paraan mula sa hola na ito. Ayos lang ba ito? Si Liu Qinghao ay natigilan, ang kanyang layunin sa espada ay naging isang dekorasyon. Maaari niyang gawing anumang elemento ang kanyang katawan, ngunit dapat niyang kontrolin ang kanyang kamalayan sa pag-iisip. Mabilis na hinabol siya ni Ye Fan, puno ng pagpupumiglas ang kanyang mga mata. Kung huli na, kailangan niyang labanan si Ai at ang malaking bilang ng mga ordinaryong tao. Gumawa ng isang pagpipilian sa gitna. At kung ang malaking bilang ng mga inosenteng tao ay mamamatay ng trahedya para sa kapakanan ni Ai, hindi ito kakayanin ni Ye Fan. Kahit na si Ye Fan ay talagang walang awa at gumawa ng makasariling pagpili, kapag nagising si Ai, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Ang Dharma King of Doom, ang planong ito ay lubhang nakakalason. Nang makitang mararating na ni Ai ang lugar ng isang gusali ng lungsod, ipinatawag na ni Ye Fan ang itim na higanteng espada sa kanyang kamay. Nalaman niya na ang itim na higanteng espada ay tila may napaka-espesyal na material, at sa ngayon ay wala pa siyang nakasalubong na anumang pag-atake na maaaring makapinsala sa itim na higanteng espada. Kahit na ang nagwawawang kapangyarihan ni Ai ay walang magagawa sa espadang ito. Bagamat walang kakaibang epekto ang espadang ito, gusto ni Ye Fan ang pagiging mapagmataas ng espadang ito, kaya ginagamit na lang niya ito bilang pangunahing sandata niya ngayon. Kapag nalaman niyang hindi niya talaga mapigilan si Ai at mapatay ang mga sibilyang iyon, makakagawa lang si Ye Fan ng isang masakit na pagpipilian. Ay! Umuungol si Ye Fan at gustong gisingin si Ai, ngunit halatang sandali lang ito. Walang kabuluhan. Nang makitang si Ai ay sumisid na sa lungsod, si Ye Fan ay malapit ng hamarang, ngunit biglang nakakita ng isang figure, na nasa tuktok na ng isang gusali, na tahimik na naghihintay. Tahimik monghe. Nang makita ni Ye Fan ang monghe, natigilan siya saglit, pagkatapos ay lumingon upang makita na si Liu Qinghao ay nakangiti ng mapanukso. Amataba. Nakita ko ang isang mabait na monghe na nakasuot ng kulay abong sutana na nagbuka ng kanyang bibig. Pinagsalikop ng monghe ang kanyang mga kamay, binibigkas ang mga banal na kasulatan ng Budista sa kanyang bibig, at ang tunog ng mga Buddhist na mantra, na sinamahan ng malakas na tunay na enerhiya, ay naging mga gintong ripple. Habang patuloy na umaakyat ang mga alon, ang mga sound wave ay palalim ng palalim sa kaluluwa. Nang marinig ito ni Ye Fan mula sa malayo, naramdaman niya ang pagtaas ng kanyang espiritu. Nagkaroon ng tahimik at mapayapang kapaligiran na naliligo sa init at kinang. Biglang huminto ang pagsisid ni Ai, tila natulala, at sa kalagitnaan ng hangin, nang hindi gumagalaw, unti-unting nag-stabilize ang mga particles sa kanyang katawan. Nagningning ang mga mata ni Ye Fan nang makita niya ang eksenang ito. Tama, hindi lang magic ang makakapagpatahimik sa primordial spirit, ang Buddhist art sa sinaunang martial arts ni Xia Guo ay may ganoon ding epekto. Lumapit si Liu Qinghao kay Ye Fan at sinabing, "Anak, sa kabutihang palad, natakot ako na hindi sapat ang mag-isa, kaya agad kong tinawagan si Monk Buyo. Sinabi ko kay Monk Buyo sa telepono kanina tungkol sa sitwasyong binanggit mo, kaya siya na ngayon. Dapat mong malaman na ang monghe na ito ay nagsagawa ng shut-mouth meditation. Kailangan mong magmadali." Napagtanto ni Ye Fan na ang monghe na si Buyo ay naglilinang ng isang mantra, kaya kakaunti ang kanyang pagsasalita kaya inakala ng maraming tao na siya ay pipi. Talagang nagpapasalamat si Ye Fan sa paggawa ng exception para sa isang kilalang monghe na hindi nagsasalita sa loob ng daan-daang taon. "Guro, hanggang kailan ito magtatagal?" Tanong ni Ye Fan. Kumpas ng daliri si Monk Buyo habang binibigkas ang mga banal na kasulatan. "Isang araw. Gago ka ba?" Sa sobrang lakas ng pag-iisip, sinabi niyang 1 oras lang. "Sa tingin mo ba ay immortal ang matandang kalbong asno?" Nagmura si Liu Qinghao. Nababaliw na si Ye Fan, 1 oras. Paano niya nadala si Angel dito sa tamang panahon? Sa 1 oras, hayaang lumapit si Angel, maliban kung isang ideya ang biglang pumasok sa ulo ni Ye Fan, kinagat niya ang kanyang mga ngipin, at sinabing, "Kung hindi ako babalik pagkalipas ng 1 oras, dapat mong panatilihin ang iyong kaligtasan, hindi mo siya kalaban." Inilibot ni Liu Qinghao ang kanyang mga mata, "Huwag mong sabihin ng malinaw." Hindi masyadong nagtagal si Ye Fan, at lumipad pabalik sa Cloud Club.
Kababalik lang ni Chu Yunyao sa laboratorio sa sandaling ito, nakatingin sa isang malaking butas at sinira ang mga kagamitan, ang mukha ng babae ay inis. Yunyao. Lumapag si Ye Fan. Bakit ka babalik? Hindi ko kayang atakihin ulit ako dito. Malakas na tinulak ni Chu Yunyao ang lalaki at sinabihan itong umalis ng mabilis. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang braso at sinabing, tumahimik ka. Air. Wala dito ng isang oras ngayon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang iyong space jumping device, maaari mo ba akong pabalikan sa Purgatory Island? Nagulat, kumikislap ang kanyang mga mata, at hindi makapaniwalang sinabi, baliw ka ba? Gusto mong tumalon ako sa kalawakan at magmadaling bumalik sa Purgatory Island? Gusto mo bang tumalon pabalik kasama si Angel? Hindi mo ba sinabi ko na nag-eksperimento ako ng maraming beses, at ang posibilidad ng tagumpay ay talagang napakataas? Naniniwala ako sa iyo. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin. Nagpout si Chu Yunyao, marami na akong ginawang eksperimento, ngunit ang distansya pabalik sa Purgatory Island ay masyadong malayo, ang device na ito ay maaari lamang tumalon sa kalahati. Bukod dito, maaari ka lamang nitong ipadala sa isang coordinate, hindi sa teleportasyon. Bumalik ka, maliban kung. Ano? Halika, wala tayong oras na sayangin. Nag-aalalang sabi ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Chu Yunyao at mariing sinabi, ang space jumping device na ginawa ko sa unang pagkakataon ay nasa laboratorio sa Purgatory Island. Kung malayuan kung na-activate ang dalawang device at ikinonekta ko ang mga ito bilang nakapirming portal, posible. Ngunit ito ay isang mapanganib, dahil hindi ko natitiyak na ang Isla Lab ay may sapat na enerhiya upang magpaandar ng 2 beses sa isang oras. Pangalawa, ang ganitong uri ng paghahatid ay hindi pa nagagawa bago, hindi banggitin na kinakailangan na magpadala ng 2 tao kapag ito ay bumalik. Tumalon ang mga talukap ni Ye Fan at nagtanong siya, ano ang posibilidad ng tagumpay? Ibinaba ni Chu Yunyao ang kanyang ulo at nag-isip sandali, at sinabing, sa teoryang pagsasalita, sa palagay ko ay matured na ang teknolohiya. Kung walang problema sa enerhiya at kagamitan, 70% sigurado ako. Pero, sinabi mo rin na hindi ka natatakot sa isa. 1. Kung sakali. 70%, tama na, the last time I was willing to be the first space teleporter was to save Angel, hindi ko man lang tinanong kung ano ang probability noon. Ngayon, kung kailangan kong patayin si Ayer para sa posibilidad na ito, hindi ba ako babalik habang nabubuhay ako? Ang mga mata ni Ye Fan ay matatag at totoo, magsimula na tayo. Tumingin si Chu Yunyao sa mga mata ng lalaki, at hindi gaanong nagsalita. Mabilis siyang tumakbo sa space jumping device at sinimulan ang operasyon. Hindi lang niya gustong simulan ng huwahay, kundi kontrolin din ng malayuan ang orihinal na makina sa Purgatory Island. Sa kabutihang palad, ilan lamang sa mga kagamitan at circuito sa laboratorio ang nawasak. Ang mga kagamitan sa espasyo sa labas ay maaari pa ring gamitin ng normal. Pagkatapos ng ilang minuto, tumanggo si Chu Yunyao, pumasok ka. Naranasan na ito ni Ye Fan minsan. Sa pagkakataong ito ay hindi hihigit sa isang mas advanced at mas malaking makina. Pagpasok sa makina, huminga ng malalim si Ye Fan. 10, 9, 8. Ang electronic sound ay nagsimulang magbilang, at sa teleportation platform, isang metal na braso ang bilis ng pag-ikot ay pabilis ng pabilis, hanggang sa puntong imposibleng makakita ng malinaw, tulad ng isang metal na bola. Kumikislap ang sinag ng liwanag, at nang unti-unting bumagal ang metal na braso, nawala ang figure ni Ye Fan sa platform. Kabanata 1649 na ano ang tungkol doon. 1649. Nang makita ito ni Chu Yunyao, mabilis siyang tumakbo sa isang surveillance video sa kabilang panig, na pinangyarihan ng Purgatory Island Laboratory. Sa screen, ang isa pang lumang space jumping device ay bumagal din pagkatapos makumplito ang teleportation. Gayunpaman, hindi nakita si Ye Fan sa itaas. Hindi napigilan ni Chu Yunyao na huminga ng malalim, namutla ang kanyang mukha, paano ito? Anong nangyari? Bagamat alam niya na ang paghahatid na ito ay hindi 100% na rate ng tagumpay, nadama niya na ang kanyang diskarte ay dapat na maayos. Nang maisip niya ang pagkawala ni Ye Fan ng ganito, hindi alam ni Chu Yunyao kung ano ang gagawin, at hindi siya komportable. Anong problema ko? Iniunat ni Chu Yunyao ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang puso, nakaramdam ng kaunting hininga. Ngunit sa sandaling ito, isang kamay ang biglang lumitaw sa screen. Mula sa ang lab ng Purgatory Island, isang lalaki ang nagpakawala ng mahabang hininga. Biglang nagtaas ng ulo si Chu Yunyao, at sumigaw sa gulat, kayong Fan. Ikaw, hindi ka patay. Dahan-daang tumayo si Ye Fan mula sa lupa, inilagay ang kanyang kamay sa likod ng kanyang leeg, at sinabing, Xiao Yao Yao. Anong klaseng ghost device ka? Ito ang nagpapamanhid sa akin, parang nakuryente. Nakangiti si Chu Yunyao, mukhang medyo nawala ang mga coordinate, pagkatapos ng lahat, masyadong maikli ang docking time para maging pinakatumpak. Kaya ipinadala kita sa labas ng device. Nakuryente kayong lahat, dapat ay bigla ang pagsabog ng mga particle ng enerhiya, at ang ilan sa mga ito ay nananatili sa iyong katawan, maghintay lamang ng ilang sandali.
Tumingin si Yefan sa camera, ngumisi at sinabing, ngayon lang akala mo patay na ako? Mukhang malungkot ka, parang unti-unting bumuti ang iyong personality disorder. Masyado kang nag-iisip, iniisip ko lang kung ano ang naging mali sa aking eksperimento, sabi ni Chu Yunyaw na may malamig na mukha, hinahaplos ang kanyang buhok mula sa kanyang mga templo. Si Yefan ay may ekspresyon na, naiintindihan ko, sa kanyang mukha, ngunit wala na siyang oras para sabihin pa, hahanapin ko si Angel ngayon, bilisan mo at maghanda para sa teleportation pabalik. Ang laboratorio sa isla ay nangangailangan ng 30 minuto upang makatipid ng enerhiya, kung hindi, hindi sapat na enerhiya. Sabi ni Chu Yunyaw. Naisip ni Yefan, dapat okay lang, kaya sinabi niya, kung gayon, bilisan mo. Lalabas muna ako. Sa isang iglap, nagmamadaling lumabas ng laboratorio si Yefan at dumiretso sa kastilyo. Habang naglalakad sa palengke sa isla, may mga taong naramdaman na lang ang isang bulaklak sa kanilang harapan, ngunit ang ilang mga tao ay natigilan, nagtataka kung bakit biglang bumalik si Yefan. Ding! 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 Sa tindahan ng panday, kumakawi si Azazel ng martilyo at humahampas ng punyal nang bigla siyang huminto at tumangala sa direksyon ng kastilyo. Si Belial, na umiinom kasama ang kanyang bagong asawang si Sofia sa tabi niya, ay nagtaka, hoy, panday, ano ang tinitingnan mo? Bumalik na ang boss. Tumayo si Beryl at tiningnan ang figure ni Yefan, nasilaw ka ba? Tanong ni Sofia na may kaunting pagkalito, sa tingin ko nakita ko rin ito, ang kagalang-galang na Lucifer ay dumaan lang. Kakaiba ito. Nakita ng amo na nasa tindahan tayo ng panday, bakit hindi ka pumasok at umupo? Hinawakan ni Beryl ang kanyang ulo at nagtaka. Kumunot ang noo ni Azazel at sinabing, baka. May malaking nangyari. Kasabay nito, tumakbo na si Yefan pabalik sa kastilyo. Pagdating pa lang niya sa pinto ng opisina ni Sally Ye ay narinig niya ang galit na si Angel na sumisigaw doon. Huwag kang pumunta. Hindi ako pupunta. Bakit ang Diyos na ito ay nagpatuloy upang iligtas ang isang maliit na tao? Ikaw ay isang Diyos, hindi ba dapat ang Diyos ay mabait? Hoy, isa kang demonyo na nagsasalita tungkol sa kabaitan sa akin. Umalis ka na. Nakakadiri ka. Napakadumi. Ipinatong ni Angel ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, itinaas ang kanyang mukha, at naupo sa upuan na may mapagmataas na mukha, hindi hinayaang makalapit si Sally Ye. Kung hindi ka pupunta, kailangan mong pumunta. Direktang itinulak ni Yefan ang pinto, ang kanyang ekspresyon ay mahirap itago ang kanyang galit, at sinabing, akala mo ba pinaglalaroan kita? Natigilan sandali sina Sally Ye at Angel. Biglang babalik ang layag. Hari, paano ka? Sa lalong madaling panahon. Hindi makapaniwala si Sally Ye. Medyo kakaiba rin si Angel, na teleport ka ng space magic. Ito ang space jumping device ni Yunyaw, sabi ni Yefan. Natigilan si Sally Ye, so ayun nga, parang nagawa na niya sa wakas. Tiningnan ni Yefan si Sally Ye na may halong pagkabalisa, bakit kailangan mo siyang tiisin ng ganito? Kinuha niya lang ang katawan ni Angel, hindi si Angel talaga. Nang marinig ang Celestial Princess na ito na nakikipag-usap kay Sally Ye sa labas, nagalit si Yefan. Walang pakialam nang umiti si Sally Ye, hindi bale, galit siya sa akin dahil sa lahi niya. Parang bata lang ang traito ko sa kanya, at inosente siya. Bata ka pa lang. Ikaw. Ang munting mangkukulam, ang lakas ng loob mong sabihin na bata ang Diyos na ito. Namula si Angel sa galit. Walang imak na umiling si Yefan, Sally Ye, bakit napakaraming kalokohan ang pinag-uusapan mo sa kanya, kidnapin mo lang siya ng puwersahan, hindi ba? Walang magawang sinabi ni Sally Ye, Wang, nakabawi na siya ng kaunting lakas. Ngayon, mayroon siyang kakaibang white magic na hindi ako comfortable. Kung gagamit ako ng labis na puwersa para pilitin siyang pigilan, maaari ko siyang saktan. Pumikit si Yefan at tiningnang mabuti, at nalaman na si Angel ay nakabawi na talaga siya ng lakas, at halos kasing galing na siya sa pagsisimula mula sa alikabok, ngunit nakagawa siya ng malaking pagunlad. Siyempre, para sa kanyang katayuan bilang isang Platinum Protoss, ang lakas na ito ay hindi sapat. Humph! Isa kang maliit na mangkukulam na gusto mo ring saktan ang Diyos, kaya huwag ka nang magbiro. Noon, kapag binugbog ko ang nanay mo, lagi ko siyang binubugbog. Buong pagmamalaking si Angela ay kahawig ng isang puting sisni na nakaunat ang leeg. Tumigil ka sa pagmamayabang, napakalakas nito, hindi tayo magkakasamang mahuhulog sa mundong ito. Humakbang si Yefan, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabing, nakabawi na ako ng lakas, mabuti iyon, tulungan mo akong iligtas si Aison. Hinawakan ni Ankier ang mesa gamit ang isang kamay at galit na sinabi, hindi. Hindi ako pupunta. Sally, hindi ka magiging magaspang sa iyo, ngunit maaaring hindi ako. Sinabi ni Yefan na may seryosong ekspresyon, kung hindi dahil nasa katawan ka ni Angel, dahil lang sa lakas ng loob mong kausapin si Sally Ye ng ganito, papatayin kita. Huwag mong isipin na ikaw ang prinsesa ng Protoss at hindi ako mangangahas na patayin ka. Medyo nababalisa si Sally Ye sa gilid, Wang, huwag mong sabihin iyan, ayos lang ako, isang. Si Kier ay mukhang hindi kumbinsido, ang kanyang malaking sapphire blue na mata ay bilugan, kahit pilitin mo ako, hindi kita tutulungan.
Ako ay isang Diyos, walang kayong mga lingkod ng tao. Hindi mo pwedeng hilingin sa akin na gawin ito o iyon. Ikaw. Nakita ni Yefan na nag-iisa ang batang babae na ito. The more I wished her to go, the more she refused to go, for nothing else. Puro kay abangan ng Platinum Protoss Princess niya, hindi siya nakinig sa utos ng tao. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kinailangan ni Yefan na magtanong, paano ito, kaya handa kang magligtas ng mga tao. Ngumuso si Angel, nagmamakaawa ka sa akin kanina, hindi ba mas mabuti? Ngayon ay nagalit mo ang Diyos na ito. Hinihiling ka ng Diyos na ito na lumuhad, yumuko sa akin ng 100 beses, at pagkatapos ay itaboy ang kasuklam-suklam na bruhang ito mula sa isla. Galit na tumawa si Yefan nang marinig niya ito, gusto mo bang yumuko ako? Ako, basagin mo muna ang iyong puwet. Si Yefan ay nagpatuloy lang sa paggawa nito, binuhat muli si Angel sa mesa, pinahiga siya sa kanyang tiyan, itinaas ang kanyang kamay at binomba ito pababa. Bitik. Nang lumitaw ang unang malinaw at malakas na boses, natigilan si Angel. Sa huling beses na binugbog siya ni Yefan sa publiko, binangungot na siya hanggang ngayon. Itong lalaking ito, na mas demonyo pa sa demonyo, sa hindi inaasahang pagkakataon, halika na naman. Kabanata 1650 Hindi maganda ang pakiramdam ko. 1650. Damn human. Bitawan mo ako. Maglakas loob kang saktan ako. Hahatulan ka ng Diyos. Sigaw ni Angel. Kahit na pagsabihan ka ng 10,000 beses, tuturuan kita ng magandang leksyon ngayon. Pupunta ka ba? Pupunta. Si Yefan ay nababalisa na, ngunit sa sandaling ito, hinaharangan siya ni Angel. Bukas at mataba ang balat niya, pero masakit din talaga. Noong una, mahigpit pa ring lumaban si Angel, ngunit nang makitang walang silbi ang pagtutol, kailangan niyang tiisin ito ng tahimik. Habang pinagmamasdan ko ang paglipas ng oras, kinakabahan din ako. Kung si Chu Yunyao ay handa na doon, ngunit hindi pa rin ito natapos dito, hindi ba't magiging walang kabuluhan ang lahat? Sabi ni Saliye sa gilid, Hari, makakaalis ako sa Purgatory Island, ipinapangako ko sa kanya. Hanggat mabubuhay si Prinsesa Air, gagawin ko ang lahat. Siya ang aking tagapagligtas. Nagpumiglas si Yefan sa kanyang puso, oo, malaki talaga ang utang ko kay Air. Kung kailangan mo talagang lumuhad at yumuko para mabuhay si Air, sulit ito. Ngunit nang malapit nang huminto si Yefan, bigla niyang narinig na si Angel ay humihikbi at humihikbi. Bakit lagi mo akong sinasaktan? Woo! I hate you. Ama at Reyna. Ina. Gusto ko talagang bumalik. Bahay. Woo! Bahagyang natigilan si Yefan nang marinig niyang umiiyak ang mapagmataas na prinsesa. Ang susi sa pakikinig sa kanyang tono ay talagang kung gaano kalungkot at kalungkutan. Kung saan, siya ay talagang miserable, nawala ang kanyang katawan ng hindi maipaliwanag at nahulog sa isang ganap na hindi pamilyar na mundo, halos hindi nailigtas ang kanyang kaluluwa. Kung mas mataas ang pag-akyat, mas mahirap ang pagbagsak, ngunit ang prinsesa na ito ay ipinanganak na napakataas, at siya ay nahulog ng hindi alam kung ano ang nasa ibaba doon. Ang malaking agwat na ito, kasama ang pakiramdam ng kalungkutan, kung iisipin mo ito mula sa kabilang panig, ito ay magiging napakasakit para sa lahat. Para sa kanya, isa na itong napakalungkot na sitwasyon, at binugbog siya ng isang tao sa mesa. Hindi na nakayanan ni Yefan, tila gaya ng sinabi ni Saliye, sa katunayan, itong Diyosa na prinsesa, bagamat matanda na siya ay bata pa rin. Wang, bagamat wala akong mga magulang, at least nakilala na kita simula pa noong bata ako, at lahat ay kasama ko. Ngunit siya ay talagang isang miyembro ng pamilya na wala sa paligid. Hindi ako magkakilala, at hindi ako makakabalik kung may bahay ako, kaya huwag mo siyang patulan, napabuntong hininga si Sally. Ito rin ay binibilang-bilang isang hakbang para bumaba si Yefan. Bumantong hininga si Yefan, binuhat si Angel at sinabihang tumayo. Ayokong patulan, okay lang. Pero kailangan mong magsalita ng maayos, pwede kang magdemand sa akin, pero huwag kang masyadong mahiya. I need your help now, but there's no guarantee that one day you'll need my help, don't put it patay ang daan, okay? Pinunasan ng mapuputing kamay ni Angel ang kanyang mga luha, anyway, you're not good to me at all, I will not help you. Mapait na ngumiti si Yefan, okay, hindi ako mabuti sa iyo, ngunit maaari tayong gumawa ng deal, kung tutulungan mo akong iligtas si Ayer, maipapangako ko sa iyo ang isa pang kahilingan, ano ang kailangan mo? Napakurap si Angel, nag-alinlangan, at sinabing, ano ang sinabi ko, magagawa mo ba ang lahat? Hanggat hindi ka lalayo, huwag hiyain ng mga tao, huwag gagawa ng anumang mali, halimbawa, maaari kitang tulungan sa anumang mga materyales sa pagsasanay at mga pribadong isla na gusto mo, sabi ni Yefan. Nag-isip sandali si Angel at sinabing, sige, magtitiwala ako sa iyo minsan, at sasabihin ko sa iyo kapag naisip ko na kung paano ito gagawin. Kung gayon, handa ka bang tulungan akong iligtas si Ayer? Tuwang-tuwa si Yefan. Lumingon si Angel, at muling nagalit. Tuwang-tuwang binuhat ni Yefan si Angela at tumakbo sa pinto. Si Angel, tulad ng isang manika, ay niyakap ni Yefan,
Kumapit sa kanya ng mahigpit, nagpupumiglas saglit, "Oh, ibaba mo ako." Paanong lalabas ang Diyos na ito para makipagkilala sa mga taong tulad nito? Bilasan mo. Iyong imahe ng isang Diyos na prinsesa o isang bagay hayaan mo muna. Natagpuan ni Yefan na kalahating oras na ang lumipas mula noong paghagis. Nagmamadaling pumunta sa laboratorio, naghihintay na si Chu Yunyao doon. Anong ginagawa mo, late ng 2 minuto? Si Chu Yunyao ay hindi maipaliwanag ng ilang sandali, at hinimok, pumasok. Nagmamadaling dinala ni Yefan si Ayer sa makina, ngunit niyakap pa rin siya ng mahigpit, kahit na hindi ko alam kung ito ay gumagana o hindi, ngunit palagi kong napapanatiling kalmado ang aking isipan. Naiinis na bamulong si Angel, mabaho, kasuklam-suklam na tao na lalaki. Bakit mo hawak ng mahigpit, marumi? Ito ang bagay na ito, nagsagawa ba ito ng space teleportation? Hindi ko pa nakita ang ganitong uri ng pamamaraan. Hindi ito isang teleportation array. Hindi pinansin ni Yefan ang kanyang sinabi, pinapanood ang metal swing arm na pumihit muli, huminga ng malalim, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ng 10 segundong countdown, may kumislap na ilaw, at sabay na nawala ang dalawa. Huahay, sa laboratorio ng Cloud Club, sa space jumping device, agad na dumating ang mga figure ng dalawa. Si Rao ay si Chu Yunyao, na palaging nilalayaw at pinapahiya. Nang makita ang eksenang ito, tuwang-tuwa siyang napakagatlabi at naikuyom ang kamao. Para sa kanya, ang tagumpay ng eksperimentong ito ay nangangahulugan na maaari siyang lumipat patungo sa susunod na mahusay na layunin. Nang malaman ni Yefan na ayos lang si Angel, nabuhayan siya ng loob at inilabas siya, "Bilis, hanapin natin si Ayer." Nahihilo ako, hindi komportable na bamulong si Angel, "Bagalan mo, hindi ako comfortable." "Halika, yayakapin kita," binuhat lang siya ni Yefan, pagkatapos ay tinapakan ng kanyang espada at lumipad patungo sa lungsod. Nang makitang aalis na si Yefan, hindi napigilan ni Chu Yunyao na imulat ang kanyang mga mata, bastos na lalaki, hindi man lang siya nagsabi ng salamat. Sa hangin, si Angel ay may kahinahinalang tumingin kay Yefan, "Hoy, sabihin mo ang totoo, mayroon ka bang hindi makatutuhanang mga pantasya tungkol sa aking katawan? Bakit palagi kang gumagawa ng mga dahilan para hawakan ako ng ganito?" Yefan, she almost fell off the sword, "Kaya mo, tita, ngayon gusto ko lang iligtas si Ayer sa lalong madaling panahon, at hinding-hindi kita hahawakan sa hinaharap, okay?" Ngumuso si Angel at patuloy na hinihimas ang kanyang mga templo, halatang hindi naniniwala sa mga salita ni Yefan. Ang bilis ni Yefan ay napakabilis, at nakarating silang dalawa sa tuktok ng gusali ng lungsod hindi nagtagal. Sa sandaling ito, isang malaking bilang ng mga tao sa lupa ang umalis, at ang lungsod ng Huahay ay naglabas ng alarma upang ilayo ang lahat sa lugar na ito. "Ikaw bata, paparating na. Itong batang babae ang rescue soldier na dinala mo." Nakita ni Liu Qinghao si Angel na hawak ni Yefan, at ang kanyang ekspresyon ay hindi makapaniwala. Ibinaba ni Yefan si Ankir, ay nalalayan siya sa kanyang lumilipad na espada, at sinabing, "Senyor, huwag kang magtanong, tingnan natin kung gumagana ito." Dito. Sandali, medyo nalungkot si Ankir tungkol sa paghamak ni Liu Qinghao, kamangmangan. Ang mga tao ay hanggal. Sumimangot si Liu Qinghao, "Mabahong babae, huwag mong isipin na hindi ko maintindihan si Yingwen kapag matanda na ako. Kung mabubuhay ako ng ilang daang taong gulang, hindi ko ba maiintindihan ang ganitong uri ng kalokohan? Hindi ka ba tao? Okay, wag. Maingay. Angel, tingnan mo, makakawala kaya si Ayer sa mind control niya," sinabi ni Sisley na pinakialaman ang memorya niya, nagmamadaling pananghinaan ng loob si Yefan. Sa oras na ito, ang monghe na si Wuyu ay halatang medyo kinakabahan, pawis na pawis, habang ang enerhiya ni Ayer sa hangin ay biglang malakas at mahina, at ang mga pagbabago ay unti-unting nagsisimulang maging mabangis. Matapos itong sulyapan ni Ankir, bahagyang kumunat ang noo niya, at pagkatapos ay nagsimula siyang bamulong ng kung ano. Kasunod nito, nakita niya ang isang pares ng kanyang mga mata na kumikislap na may puting gintong kinang. Ang liwanag na ito ay lalong nagliliyab, at pagkatapos ng mahigit 10 segundo, ang kumikislap na liwanag ay tila naiintindihan ng lahat ng bagay sa mundo. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.